master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 421 hanggang 430. Ang dakilang security guard. Kabanata 421 ang maliit na demonyo ng pamilyang Meskipon. Kayang pahusayin ng Chigang ang pangangatawan ng isang tao, pahabain ang buhay, at dagdagan ang lakas. Si Yusef Zok, taglay ang paniniwalang ang pagkakaroon ng maraming kasanayan ay kapaki-pakinabang, ay opisyal na nagsimulang magsaliksik sa pagsasanay ng Chigang. Kakapasok niya lang sa gateway, bago at hindi pa rin alam ang lahat. Siyempre, alam din niya na ang tunay niyang alas ay ang mahiwagang blood beads. Hanggat patuloy na aktibo ang mga blood beads, maaaring mawalan ng bisa ang lahat ng panloob na lakas at Chigang na iyon. Gayunpaman, ang paglilinang ay may mga benepisyo. Kahit papaano sa hinaharap, kapag nakipag-ugnayan siya sa mga nagsasanay ng internal martial arts, maaari niyang ipagbalat kayo ang kanyang sarili bilang isa sa kanilang uri, sa gayon ay mapamanhid ang kanyang mga kaaway o kalaban. Kung tungkol naman sa pagkuha ng enerhiyang likas na nakapaloob sa mga bagay, panaginip lang ang kaya niyang gawin. Hindi niya ito magagawa, at hindi rin magagawa ng iba. Marahil ay magagawa iyan ng mga siyentipiko, ngunit sakop iyon ng agham. Papalapit ang tunog ng matataas na takong, nang hindi nahulaan, alam ni Yusef na si Ariel Higgins iyon. Wala siyang sapat na oras para tumalon palabas ng mainit na bukal, kaya't yumoko na lang siya ng kaunti pa. Dahil wala na si Jerome Hart, alam ni Ariel na walang problema kay Yusef, kaya lumapit siya rito para tingnan ang kalagayan nito. Nang makita si Yusef na nakayuko sa pool, bahagya na lang ngumiti si Ariel. Hindi siya nahihiya o nahihiya, para sa isang babaeng may ganitong kalibre, ang damdamin sa pagitan ng mga lalaki at babae ay malamang na walang gaanong kahulugan. May kailangan ka bang kainin? O baka naman may maiinom? Umupo si Ariel at nagtanong. Umiling si Yusef, magpahinga ka na, aalis na ako kapag tapos na ako rito. May maitutulong ba ako sa iyo? Malabo ang tanong ni Ariel, ngunit lubos na naunawaan ni Yusef. Ang tinutukoy niya ay ang pamilya Meskipon, ang kasalukuyang panahon ng panganib nito. Hindi na kailangan, alagaan mo lang ang sarili mo, sagot ni Yusef, habang patuloy na umiiling. Ayaw niyang masangkot si Ariel, bukod pa riyan, wala itong kwalifikasyon para masangkot. Aba, may business deal akong inaayos, pero medyo kapos ako sa pondo. Naisip kong manghiram ng ilan sa iyo. Siyempre, maaari ka ring sumama sa akin bilang isang mamumuhunan. Ano man ang tubo natin sa huli, babayaran kita ayon sa napagkasundoan nating bahagi. Pahihiraman ko ito sa iyo. Magkano ang kailangan mo? Huwag mong alalahanin ang bahagi ng tubo. Mabilis na tugon ni Yusef. Hindi mo ba itatanong kung anong negosyo ang ginagawa ko? Tanong ni Ariel, na may pagtataka. Kaya nga kita pinapahiram ng pera, nakangiting sabi ni Yusef. Kahit ano pa ang negosyo mo, kailangan mo lang akong bayaran kapag oras na. Sige, tinatawag mo itong utang, pero ituturing ko pa rin itong magkasamang pamumuhunan. Tiyak na panalo ang kasunduang ito, dahil isa itong proyektong nakuha namin mula sa isang negosyong pag-aari ng estado. Hindi ito ilegal, sa katunayan, ito ay pakikilahok sa pambansang konstruksyon. Para talaga akong isang kontratista, na nakakuha ng isang bahagi ng proyekto. Akin ang unang puhunan, at kapag natapos na ang proyekto, kailangan na lang nating kolektahin ang pera mula sa lokal na departamento ng pananalapi. Magkano? Tanong ni Yusef nang hindi nagtatanong tungkol sa mga detalye ng proyekto. Ngunit ang pagkakaroon ni Ariel ng isang proyekto mula sa isang negosyong pag-aari ng estado ay nagpakita na hindi siya isang simpleng babae, tiyak na gumamit siya ng maraming pamamaraan. 10 bilyon. Binanggit ni Ariel ang bilang habang pinagmamasdan si Yusef, natatakot na baka hindi nito maibigay ang ganoong halaga. Ilipat mo yan sa akin sa bangko bukas, walang pag-aalinlang ang sabi ni Yusef.
Hindi pa kasama rito ang mga deposito na mayroon na siya, ang mga dibidendo mula sa dalawang pangunahing bangko ilang araw na ang nakalipas ay umabot sa mahigit 10 bilyon, kaya hindi naging pressure ang pagpapautang kay Ariel. Huminga ng malalim si Ariel nang marinig ang mga salita ni Yusef. Tunay ngang nasa kanya ang pera at hindi na nag-atubili pa, ni hindi na siya nagtanong pa. Talagang nagtiwala siya sa kanya. Sisiguraduhin kong magiging kapaki-pakinabang ang kasunduang ito para sa iyo, marahil ng ilang beses pa. Ayos lang kung isauli mo na lang ang prinsipal, nakangiting sabi ni Yusef. Hindi na nagsalita pa si Ariel kundi tumayo, naglakad ng ilang hakbang paaban, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, huwag kang umalis ngayong gabi. Naghanda na ako ng kwarto para sa iyo sa itaas. Makakatipid tayo nito sa abala ng paghahanap sa iyo para sa transfer bukas. Sige, dito na lang ako, tumanggo si Yusef bilang pagsang-ayon. Bahagyang yumoko si Ariel, pagkatapos ay mayanhing naglakad palayo suot ang kanyang matataas na takong. Pagkaalis niya, agad na tumalon palabas si Yusef, nagbihis, at ikinalungkot ang kawalang pormal ng kanilang pag-uusap, dahil nanatiling nakayuko sa tubig habang nag-uusap. Kuwit. Samantala, sa kabisera, sa apat na palapag na tirahan ng pamilyang Meskipon. Sa kadiliman ng gabi, isang malaanino na figure ang biglang tumalon sa 3 metrong taas na pader ng patio. Palibhas ay kasinggan ng langgay-langgay, ang figure ay walang ginawang tunog nang lumapag sa pader. Ang lalaki ay nakasuot ng nightsuit, may maskara sa mukha, at nakasuot ng athletic sneakers. Pagkatapos ng maikling paghinto sa pader, tumalon ang figure papasok sa looban. Gayunpaman, sa sandaling tumalon siya, narinig niya ang tunog ng mga bagay na humihiwa sa ere, at 5 kumikinang na nakatagong sandata ang tumagos sa kalangitan sa gabi, na humahampas sa kanya na parang bulalakaw. Pero tila mas mahusay ang Nightwalker, madaling naiiwasan ang 5 nakatagong sandata sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng kanyang katawan at mabibilis na hakbang. Whoosh! 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 Sabay-sabay na lumitaw ang 3 tao, nakapalibot sa kanya sa isang tatsulok na pormasayon, habang ang tunog ng 12-12 ng mga yabag ay nagmumula sa likurang bahagi ng tirahan. Napakahusay, mataas na pagbabantay, biglang ibinaba ng Nightwalker ang kanyang itim na face mask at ngumiti ng masama. Ika-9 na batang Panginoon. Nang makitang tinanggal ng Nightwalker ang kanyang maskara, agad na sumigaw sa gulat ang 3 Truth Insight Adept at sabay-sabay na yumoko sa ika-9 na batang Panginoon. Sa pamilyang Meskipon, mayroong isang prodigy na binyansagang, Little Spirit Boy, na kilala rin bilang Donald Meskipon. Kasalukuyan siyang naglilingkod sa Dragon Group. Sa edad na 21, ang nakatatandang kapatid ni Donald na si Lian ay kanyang kapatid. Siya ay nasa ika-9 na pwesto sa kanyang henerasyon sa pamilya. Bukod dito, si Donald ay natututo na mula sa isang kakaibang guro simula pa noong kanyang pagkabata. Pumasok siya sa Realm of Apprenticeship sa edad na 12, naging Grandmaster sa edad na 14, nakamit ang Truth Insight sa edad na 19, at ngayon, sa edad na 21, ang kanyang kaharian ay umabot na sa hindi maisip na taas. Sa paningin ni Ross Trujillo, isa itong tunay na kahangahangang tao at isa sa mga pinakamalakas na miyembro ng Dragon Group. Ang taong ito ay mayabang, hinahamak ang lahat, at itinuring ang kanyang sarili na nakahihigit. Dahil hindi lamang siya bahagi ng pamilyang Meskipon at ng Dragon Group, kundi nagtataglay din siya ng mga kahangahangang kakayahan at isang kakaibang amo. Ang lahat ng mga salik na ito na pinagsama ang nagbigay sa kanya ng kapital para maging mayabang. Bumabalik na si Donald, lumitaw ang matandang patriarka ni Meskipon sa arkong bato, nakangiti at kumakaway kay Donald Meskipon. Lolo, nakabalik na ako. Lumapit si Donald Meskipon sa tabi ng patriarka at yumoko habang magkahawak ang mga kamay. Mag-usap tayo sa loob ng bahay, tuwang-tuwa ang patriarka ng Meskipon sa paraan ng pag-uwi ni Donald. Ito ang paraan niya ng pagsubok sa mga depensa ng pamilya, palaging isinasaalang-alang ang mga interes ng pamilya. Pumunta ang matandang patriarka ng Meskipon at si Donald sa pangunahing bahay, kasama ang ilan sa kanyang mga tiyuhin at ang batang si Han. Ang tunay na pangalan ni Little Han ay Alvin Escobar, ang pinuno ng mga sarhento ng pamilya, at nanatili siya kasama ang pamilyang Meskipon sa utos ng kanyang Panginoon. Tunay nga,
si Alvin Escobar ay mayroong isang Panginoon, na siyang tunay na Diyos na tagapag-alaga ng pamilyang Mestipon. Lolo, pinuntahan ko lang si third brother, nang makaupo na ang lahat, dumilim ang ekspresyon ni Donald Mestipon. Kararating lang niya galing sa morgue kung saan niya nakita ang kanyang nakatatandang kapatid. Buntong hininga. Nang marinig ang mga salita ni Donald Mestipon, lahat ng tao sa pamilya Mestipon ay bumantong hininga. Namatay ng ganoon lang si Lian Mestipon. Nasaan siya? Matalas na tanong ni Donald Mestipon, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may balak na pumatay, ngayong gabi, kukunin ko ang buhay niya. Tumingin ang lahat sa patriarka ng pamilya Mestipon. Pagkatapos ng isang araw na paghahanda, lahat ng maaaring bumalik ay nagawa na, at lahat ng maaaring tawagin ay naroroon na. Masasabing ipinatawag ng pamilya ang lahat ng mga sarhento na kanilang narekrut sa mga nakalipas na taon, 12 ng mga mahuhusay na eksperto. Sa makatuwid, sa teorya, maaaring maglunsad ang pamilyang Mestipon ng isang pagpatay ngayong gabi. 12 ng laban sa isa, tila walang dahilan kung bakit hindi sila magtatagumpay. Gayunpaman, hindi nagbigay ng utos ang matandang patriarka ng Mestipon. Ngayong nagtatanong na si Donald Mestipon, nabaling ang tingin ng lahat sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 422 Madilim at Maangin na Gabi. Lolo, ano ang pinag-iisipan mo? Habang ibinaling ng buong pamilya ang kanilang tingin kay Grandmaster Mestipon, nanatili itong tahimik. Kaya naman, napakunot ang noo ni Donald Mestipon, lubos na nalilito. Dapat akong maging responsable para sa angkan at isaalang-alang ang lahat ng aspeto. Paano kung mabaygo ang atake? Ganting tanong ni Grandmaster Mestipon. May mapang uyam ng ngiti, sinabi ni Donald Mestipon, hindi ba't isa lamang itong kaunting kakayahang manipulahin ang mga bagay ng telekinetiko? Ano pa nga ba ang magagawa niya? Patuloy niya, ang pisikal niyang lakas, tibay, bilis, lakas, hindi ba't mas mababa ang mga iyon kaysa sa atin? Ang tanging maaasahan niya ay ang kakayahan niyang telekinetic na kontrolin ang mga flying sword para makalusot at makapatay. Sa puntong iyon lang, ilan sa inyo ang makakalapit sa kanya? Sabi ni Grandmaster Mestipon, habang nakatingin kay Donald Mestipon, nakakuha ako ng tumpak na impormasyon tungkol sa kanya. Nagawa niyang makatakas ng walang pinsala sa ilalim ng pagkubkob ng 3 pangunahing paaralan ng Japan, na nagdulot ng kaguluhan sa Japan, ngunit hindi man lang nasal-ayan ng mga Hapones ang kanyang anino. Hindi ba't kakaiba ang tingin mo sa lalaking ito? May sarili ring mga Panginoon ang Japan. Para maka-address ng ligtas, ano ang inaasahan niya? Ganting tanong ni Grandmaster Mestipon. Sinisiyasat din namin iyan, sabi ni Donald Mestipon, habang nakasimangot. Lohikal lang, sa ganoong sitwasyon, kahit ako, ay maaaring hindi nakatakas ng hindi nasaktan. Iyon mismo ang issue. Tumanggaw si Grandmaster Mestipon at sinabing, hindi siya nahuli ng mga Hapones. Kung kabkuban siya ng ating pamilya Mestipon at hindi pa rin siya mapatay, para makatakas siya, naisip mo na ba ang mga kahihinatnan nito? Kung gayon, ang malaking problema para sa ating pamilya Mestipon ay tunay na magsisimula. Kailangan nating subukan, nag-isip na sabi ni Donald Mestipon, habang nakapikit ang mga mata. Pupunta ako ng mag-isa at susubukan ang mga limitasyon niya. Hindi. Nang marinig ang mga salita ni Donald Mestipon, sabay-sabay na tumayo ang pamilya Mestipon. Kung pupunta ang mga eksperto ng angkan, makakaasa sila, ngunit kung pupunta si Donald Mestipon ng mag-isa, ano ang mangyayari kung sakaling magkaroon ng problema? Lolo, Ama, mga tiyo, hindi naman sa masyado akong may tiwala sa sarili, pero kailangan ko nang umalis. Matatag na sabi ni Donald Mestipon, kung hindi ako pupunta, at mananatiling hindi aktibo ang ating pamilya Mestipon, hindi ba't magiging katatawanan ang ating pamilya Mestipon sa 4 na malalaking angkan? Hindi lang nito maaapektuhan ang moral ng aming pamilya Mestipon, kundi maaapektuhan din nito ang aming posisyon. Ano kaya ang iisipin ng ibang mga angkan at ng mundo ng martial arts tungkol sa pamilyang Mestipon? Kasigurado ako na kahit hindi ko siya mapatay, siguradong makakagawa ako ng matinding pinsala sa kanya. At tungkol naman sa pagpatay niya sa akin. Malamig na tumawa si Donald Mestipon at sinabing,
Hayaan mo siyang magkaroon pa ng 20 taon ng karanasan bago pa man niya ito pag-isipan. Ano ang pagkakaiba ng pagpunta mong mag-isa at ng pagpunta nating magkasama? Biglang tanong ni Alvin Escobar. Siyempre, may pagkakaiba, natatawang paliwanag ni Donald Mestipon, kung pupunta akong mag-isa, una, kinakatawan ko ang pamilyang Mestipon, pangalawa, hindi niya matitiyak ang tunay naming lakas, dahil hindi niya alam kung ilan kami, at pangatlo, kung pupunta akong mag-isa at hindi ko siya mapatay, malamang na hindi siya gagantay, dahil ang pag-iisip ng tao ay kamangha-mangha. Ang pag-alis ko ay nagpapahiwatig ng isang personal na hamon, ang resulta, manalo o matalo, ay para sa akin lamang at hindi pabigat sa buong pamilya. Napakadelikado, sabi ni Alvin Escobar, habang nakatingin kay Donald Mestipon, kahit nakatayo ako sa harap niya, wala akong kumpiyansang manalo. Direkta ang pakiramdam na ito, kaya ang pag-alis mo ay katumbas ng wala kang ginagawang kapaki-pakinabang. Hey, humajejek si Donald Mestipon at umiling. Gusto niyang sabihin, ikaw, Alvin Escobar, ay hindi tatagal sa 10 galaw laban sa akin, mamamatay ka sa loob ng 10 galaw. Pero hindi niya ito masabi ng malakas dahil si Alvin Escobar ay itinuturing na kalahating Meskil, bilang pinuno ng mga tauhan ng pamilya Meskil, at umaasa sila sa kanya upang pamunuan ang proteksyon ng pamilya Meskil sa hinaharap. Lolo, kailangan ko na pong umalis. Walang makakapidyo sa determinasyon kung pugutan siya ng ulo. Biglang tumayo ng may katatagan si Donald Mestipon. Kapag nakapagdesisyon na siya, hindi na niya ito binabago. Kung determinado ka nang umalis, hahayaan ka na lang naming sumugal. Alam na alam ni Grandmaster Mestipon kung gaano katigasan ng ulo ang apo niya. Kung sinabi niyang aalis siya, walang makakapidyo sa kanya. Alvin, organisahin mo ang lahat para sumama kay Donald. Sa wakas ay nakapagdesisyon na si Grandmaster Mestipon. Hindi niya maaaring hayaang harapin ng kanyang apo ang panganib ng mag-isa. Kung kailangan man nilang umalis, kailangan magsama-sama ang lahat para mas malaki ang tsansa nilang manalo. Greg, nasaan si Yusuf Zoc ngayon? Dahil nakapagdesisyon na, kailangan na nilang tapusin ito agad para maiwasan ang anumang komplikasyon. Guro, nawala na po siya sa atin. Si Greg ang mayordomo, at ang mayordomo ang inatas ang mang-alap ng lahat ng impormasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, mukhang nabalisa siya dahil nawala na nila ang kinaroroonan ni Yusuf Zoc. Ano? Nang marinig ang mga salita ng mayordomo, tumaas ang kilay ni Grandmaster Mestipon, at naging berde ang kanyang mukha sa galit. Lolo Greg, paano natin siya nawala? Nakangiting tanong ni Donald Mestipon. Guro, pumunta po siya sa bahay ng pamilya Petty noong tanghali, at paglabas niya, may nagsimulang sumubaybay sa mga tao natin. Kinailangan naming umatras, at ganoon namin siya nawala. Sabi ng mayordoma na may pangit na ekspresyon sa mukha. Nang marinig ang mga salita ng mayordoma, bahagyang gumaan ang mukha ni Master Mestipon. Alam niya ang pakikipagsabuatan ni Yusuf Zoc sa pamilyang Petty. Nitong mga nakaraang araw, ang impormasyong nakalap tungkol kay Yusuf Zoc ay medyo detalyado, kaya lahat ng kanyang mga aktibidad sa Hong Kong ay nasa mesa na ni Master Mestipon. Malamang gusto ring gamitin ng pamilya Petty si Yusuf Zoc para makipagtransaksyon sa amin. Padalhan ang lahat, kontaken si Jace Burger, makipag-ugnayan sa Traffic Management Center, gusto kong malaman kung nasaan siya, kaagad. Maraming payon si Master Mestipon sa kabisera, kaya sa sandaling gumalaw ang isang payon, hindi magiging mahirap hanapin ang kinaroroonan ni Yusuf Zoc. Bumalik sa pagkakaupo si Donald Mestipon, ipinagpatuloy ang pag-inom ng tsaa kasama ang matandang amo, habang ang iba ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mayordomo upang kontaken ang lahat ng iba pang mga tauhan. Pagkalipas ng halos 2 oras, bandang 1:30 ng madaling araw, isang agarang tawag sa telepono ang dumating mula sa Traffic Management Center. Huling nakitang pumasok sa West Mountain Villa ang kanyang Ferrari. Ito ang konklusyong nabuo ng isang tagaloob batay sa pagsubaybay ng Heavenly Eye. Dahil nakakalat ang pagmamatsyag ng Heavenly Eye sa buong kabisera, naging madali ang pagsubaybay sa isang sasakyan. Alamin mo kung ano ang ginagawa niya sa Hilagang Kanlurang Villa, patuloy na utos ni Master Mestipon. Agad na sumagot ang mayordomo, kung pumunta siya sa West Mountain Villa, malamang sa bahay ni Everest Zoc iyon.
Narinig mo na ang tungkol kay Everest Zoc dati, siya ay mula sa sektang Gigo, nasasakupan ni Jace Berger, at siya ang tagapagpakilala kay Yusuf Zoc, na may napakagandang ugnayan sa kanya. Sige, ngayong alam na natin kung nasaan siya, tara na, papunta na tayo sa West Mountain Villa. Tumayo si Donald Miskipon at lumabas. Kahit malalim na ang gabi, ang pag-alis kay Yusuf Zoc ay isang apurahan, ngayong gabi, kailangan siyang asikasuhin. Pagkaalis ni Donald Miskipon sa eskinita, sumisid siya sa isang Jeep Grand Cherokee, ang kanyang sasakyan, na hindi maluhong ngunit may mahusay na kakayahan sa off-road. Samantala, sumakay sina Alvin Escobar at ang iba pa sa dalawang van at nagmadaling pumunta sa West Mountain Villa. Siyempre, palagi silang nakikipag-ugnayan sa mayordomo, dahil kinukumpirma pa rin ang eksaktong address ng bahay ni Everest Zoc. 2:00 ng madaling araw, napakalamig na ng kabisera, at bukod sa mga umaandar na sasakyan, halos walang mga naglalakad. Pagdating ng Grand Cherokee sa West Mountain Villa, nagpakita sila ng mga kredensyal, hindi mga entrance pass, kundi mga work ID, at pagkatapos, huminto ang grupo ng 3 sasakyan hindi kalayuan sa villa ni Everest Zoc. Lumabas si Donald Miskipon, may lumitaw na espada sa kanyang kamay, at sa likuran niya ay nakatayo ang 12 tao, kabilang sa kanila ang 5 nagsasagawa ng Truth Insight at 7 Grandmaster. Hindi lahat ay dumating, ilang eksperto ang nanatili sa pangunahing base ng pamilyang Miskipon upang bantayan ang kuta. Iyan ba yung pulang Ferrari? Nakita ni Donald Miskipon ang pulang Ferrari na minamaneho ni Yusuf Zoc, at saka siya sumulong ng nakangiti. Kasabay nito, pinangunahan ni Alvin Escobar ang 11 tao na kumalat, papalapit sa villa sa porma sayon ng mga pincer upang tambangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 423 ang nag-iisang espada ni Donald Miskipon. Hindi nakatulog si Everest Zoc ngayong gabi dahil hindi siya mapakali sa kamakailang insidenteng kinasangkutan ni Yusuf Zoc. Total, naging matalik silang magkaibigan, kaya tunay siyang nag-aalala para sa personal na kaligtasan ni Yusuf. Sa kabisera, mayroon siyang kaunting impluwensya, at may kilala siyang ilang tao sa mga kinauukulang departamento pati na rin ang ilang mayayamang individual, ngunit kung ikukumpara sa kapangyarihan ng pamilyang Miskipon, ang kanyang impluwensya ay balewala. Malamang hindi nga kilala ng mga Miskipon kung sino siya. Kaya, wala siyang maisip kung paano tutulungan si Yusuf. Kahit 2:00 na ng madaling araw, nakaupo pa rin siya sa kanyang silid-aralan, hindi mapakali na nagbabasa ng isang pahina ng libro, pakiramdam niya ay gumagala ang kanyang espiritu lampas sa kalangitan. Kung tungkol naman kay Jerome Hart, hindi nagtagal pagkabalik niya kanina, mabilis itong nakatulog. Sa katunayan, natagpuan niya ang relasyon sa pagitan ni Jerome at Faye Webb na lubhang kawili-wili. Kumuha si Jerome ng 2 palaso para kay Faye sa ulangkab, at ang 2 palaso na iyon ang naging sanhi ng pagsiklab ng pagkababae ni Faye. Paano ko ba dapat ilarawan ito? Bata pa ang 2 bata, at matapos gumugol ng maraming oras na magkasama, natural lang na mabuo ang mga damdamin. Gayunpaman, nagkakagulo rin si Faye dahil ang pagkakabaril kay Jerome ay tila nagpatunay sa kanyang paniniwalang isa siyang, jinx, malas sa mga malalapit sa kanya. Pagkagaling pa lang ni Jerome sa kanya ay naramdaman na niyang nakasakit na ito sa kanya. Pero hindi niya kayang mawala si Jerome, kaya nitong mga nakaraang araw ay hindi masaya si Faye, hindi sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Sa kabilang banda, si Jerome Hart ay medyo laissez-faire, walang pakialam sa sinasabing kapalaran ni Faye. Marami silang napag-usapan ni Everest, at tunay ngang nahulog ang loob niya kay Faye. Matapos pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito ng medyo matagal, napatawa ng mapait si Everest at umiling. Sa edad niya, kailangan ang pahinga, kahit ilang oras lang. Kaya pinilit niya ang sarili na matulog para masigurong mayroon siyang sapat na lakas at sigla. Gayunpaman, paglabas niya ng study room at paglalakad patungo sa kanyang kwarto, isang malakas na putok, ang sumiklab mula sa kanyang bakuran. Whoosh! Whoosh! Tumakbo palabas si Faye Webb na nakapijama, habang si Jerome Hart ay sumugod palabas ng isa pang silid na walang suot kundi ang kanyang boxers. Anong nangyari? Mabilis na bumaba ang 3, at sa liwanag ng pasilyo, nakita nila ang isang tao,
Isang binata na nakatayo sa ibabaw ng bagong-bagong pulang Ferrari na may hawak na espada. Siyempre, UP ang bubong ng kotse at nabasag lahat ng salamin ng bintana. Sus Mariosep, pagbabayaran mo ito. Malakas na mura ni Jerome. Kotse iyon ni Yusef, at kakabalik niya lang noon. Ngayon ay wasak na ito. Paano niya dapat bayaran iyon? Milyon-milyon ang halaga ng sports car. Nakahanap siya ng jacket sa unang palapag, nagsuot ng sandalyas, at nagmamadaling lumabas habang si Faye ay umakyat sa taas para magpalit. Pero, sa sandaling iyon, hindi mapigil ang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Everest. Base sa deformed na bubong ng kotse, ang pinsala ay malamang nadulot ng lakas ng pagtalon at pagyuko ng binatilyo. Gaano kaya katatag ang binata na ito? Tiyak na hindi gawa sa papel ang kotse. Sinundan ni Everest si Jerome palabas ng pinto. Bata, wala akong pakialam kung sino ka, pero kailangan mo akong bayaran ng bagong kotse, kung hindi ay hindi pa ito tapos. Huwag kang mag-pose at umarte ng mayabang, matalinong pinanatili ni Jerome ang distansya. Kahit sumugod na siya, hindi siya nagmadaling lumaban, dahil alam niya ang sarili niyang limitasyon. Kung makikipaglaban siya, natatakot siyang matatalo siya sa isang galaw lang. Sa halip, tumayo siya mga 10 metro ang layo, habang sumisigaw ng malakas. Sino ka? Hinayla ni Everest si Jerome sa likuran niya, sinusuri si Donald Mistipon. Everest Zoc, di ba? Maaari mo bang sabihin sa akin, nasaan si Yusef Zoc? Bakit ayaw niyang magpakita ng lakas ng loob? Hindi kaya isa siyang duwag na nagtatago sa sarili niyang katawan. Wika ni Donald Mistipon habang pinagmamasdan ang mga galaw sa loob ng villa. Hindi niya sineryoso ang malalakas na reklamo ni Jerome dahil, sa paningin niya, masyadong mahina si Jerome para bigyang katwiran ang interes nito na makipaglaban. Miyembro ka ba ng pamilya Mistipon? Kumunot ang noo ni Everest Zoc at sumigaw, kahit ang pamilya Mistipon ay dapat sumunod sa batas. Pinasok mo ang isang bahay sa kalagitnaan ng gabi at sinira ang isang kotse. Sa tingin mo ba ay mas mataas ang pamilya mo sa batas? Napuno ng matuwid na galit si Everest Zoc, at napakalakas ng boses niya. Dahil sa kanyang posisyon sa loob ng kinauukulang departamento at sa kanyang tungkulin sa pampublikong katungkulan, hindi siya natakot sa maaaring maging reaksyon ng pamilya Mistipon, lalo na't hindi naman niya sila nasaktan. Hey, hindi ako makikipagtalo sa'yo. Tawagin mo si Yusef Zoc. Wala si Yusef Zoc. Si Faye Webb, na nakasuot ng leather jacket, ay lumabas at malamig na sinabi kay Donald Mistipon, tinawagan ko na ang pulis. Napakaganda ng babae. Nakakagulat na masayang sabi ni Donald Mistipon, nagniningning ang mga mata dahil sa sandaling iyon, si Faye Webb ay lumitaw na matikas at pambihira ang tindig. Bata, anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Jerome Hart matapos marinig ang mga salita ni Donald Mistipon, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Mas mabuting huwag ka nang lumapit pa sa akin. Hindi nakikilala ng espada ko ang mga estranghero. Tiningnan ni Donald Mistipon si Jerome Hart nang may pangungot siya bago bumaling kay Faye Webb, ayoko ng magagandang babaeng nagsisinungaling. Yusef Zoc, hindi ka ba lalabas ngayon? Bibigyan kita ng 5 segundo. Kung hindi ka sisipot, papatayin ko itong 3 ito. Patayin mo silang 2, at panatilihin mo ang magandang binibini. Nakangiting sabi ni Donald Mistipon. Wala si Yusef Zoc, mali ang lugar mo. Labis na nabahala si Everest Zoc sa loob-loob niya. Ang binata, na tila walang kasalanan, ay nagbabadya ng matinding aura ng pagpatay, kaya nang magsalita siya tungkol sa pagpatay sa kanya at kay Jerome Hart, natakot si Everest na gagawin nga niya ang ginawa. Wala rito. Sandaling tumigil si Donald Mistipon, pagkatapos ay tumawa ulit, kaninong kotse ito kung ganoon. Nakakainis kang tanga, dahil lang nandito ang kotse niya, kailangan nandito rin ba ang tao? Mura ni Jerome Hart. Biglang kinabahan si Donald Mistipon, at mabilis na namutla ang kanyang ekspresyon ng iutos niya, maghanap. Whoosh whoosh whoosh, 12 tigre ang tumalon mula sa dilim, pumasok na parang mga marten, ang ilan ay sumugod sa pangunahing pasukan, ang iba ay tumatalon sa iba't ibang bintana, pinto sa likod, at iba pa, direktang pumapasok ng pumapasok. Humahabal na ang galit ni Everest Zoc, alam niyang kahit gaano pa siya magalit, hindi niya kayang harapin ang mga taong ito.
Bawat isa sa kanila ay isang napakahusay na eksperto, at kahit isa lang sa kanila ay kayang patayin silang tatlo. Di nagtagal, ang 12 na tumalon ay muling tumalon palabas. Nagsalita si Alvin Escobar sa malalim na boses, wala siya rito. Nasaan siya? Sino ang nagmaneho nitong kotseng ito rito? Pakiramdam ni Donald Meskipon ay parang pinaglalaroan siya. Naghanda sila ng isang engranding plano na hindi mabibigo, para lang malaman na wala pa pala ang taong iyon sa huli. Ang kanilang pagiging kampante, sa pag-aakalang dahil lang sa isang kotse ay naroon ang tao, ang humantong sa kanilang pagkakamali sa pagpaplano. Ako ang nagmaneho papunta rito. Ano naman? Malamig na sabi ni Jerome Hart. Isang grupo ng mga hanggal, hindi man lang alam kung sino ang nagmamaneho ng kotse pero pumupunta pa rin dito para pumatay. Nakakatawa talaga yan. Kasabay ng isang ugong, pagkasabi niya, biglang kumilos si Donald Meskipon. Walang nakakita kung paano nakalabas ang kanyang espada mula sa kaluban nito, ngunit nang ito ay malakas na tumama, isang bugzo ng hangin ang lumikha ng isang matalim na tunog na sumisitsit. Sa isang putok, hindi naiwasan ni Jerome Hart ang espada. Huli na rin ang lahat para sumaklolo si Everest Zoc, kaya't natambos si Jerome Hart patalikod ng makapangyarihang sword chi, at dumura ng dugo habang lumilipad ito sa ere. Nababalot ng sariwang dugo ang dibdib niya. Bumagsak siya sa lupa, at samuka ng dugo na may matinding kabag. Gwen Shuai, ikaw, walang batas. Galit na sabi ni Everest Zoc. Maliit na parusa lang ito. Pero pakiusap, sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Mayroon kang 5 segundo. Kung hindi ka magsasalita, wala akong pakialam kung bibigyan ko pa siya ng isa pang espada, para diretso siyang makaharap ang hari ng impyerno. Tila maingat na pinag-isipan ni Donald Meskipon ang kanyang mga kilos, dahil ang espadang iyon ay hindi pa lubusang kumitil sa buhay ni Jerome Hart, ngunit si Jerome ay halos nakabitin na ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 424 na gantimpala sa TAT. Sa tingin mo ba ay ibubunyag namin ang kinaroroonan niya? Matinding tinitigan ni Everest Zoc si Donald Meskipon, na pagtanto sa sandaling ito na ang mga taong walang gaanong kahalagahan ay walang kapangyarihang magdesisyon para sa kanilang sariling kapalaran. Tunay ngang hindi mo pagtataksilan ang isang kaibigan. Mukhang malapit ang relasyon ninyo. Nagpakawala si Donald Meskipon ng isang nakakainis na tawa, pagkatapos ay walang pakialam na sinabi, bumalik ka at kunin mo ang mga cellphone nila. Swoosh swoosh swoosh, sa pagkakataong ito, 3 o 4 na tao lang ang pumasok, at mabilis silang naglabas ng 4 na cellphone. Ang dahilan kung bakit 4 sila ay dahil si Everest Zoc mismo ay mayroon ding 2. Alam ni na Everest Zoc at Faye Webb, pati na rin si Jerome Hart, na dumudura ng dugo, ang gagawin ni Donald Meskipon, ngunit wala silang kapangyarihang pigilan ito. Nang ilipat ni Donald Meskipon ang pangalawang cellphone, ngumiti siya, saka idinayal ang numerong nakaimbak doon, at dahan-daang inilapit ito sa kanyang tainga. Sa sandaling ito, nagpapahinga si Yusuf Zoc sa silid ng mga bisita. Hindi siya natutulog, kundi nakatingin sa bintana, dahil mayroon siyang intuition na tiyak na darating ang pamilya Meskipon para patayin siya. Nagsimulang tumunog ang telepono, parehong nag-vibrate at tumutunog, na lalong nakakabingi sa katahimikan ng gabi. Agad na kinuha ni Yusuf Zoc ang telepono, numero iyon ni Jerome Hart. Jerome, anong problema? Agad niyang sagot, mukhang nakuha ko na ang tamang tao. Narinig ang boses ni Donald Meskipon mula sa kabilang linya, nang mahina, yung Jerome na tinutukoy mo ay kinuha ang isa sa mga espada ko at hindi pa siya namamatay. Pero natatakot ako na baka hindi siya makarating kung hindi ka sisipot. Tirahan, matigas na sabi ni Yusuf Zoc. Diretso sa punto, bahay ni Everest Zoc yan. Beep beep beep, pagkasabi niyan, agad na ibinaba ni Donald Meskipon ang telepono. Kasabay ng isang bomb-ulong ni Yusuf Zoc ang pagbukas ng bintana at tumalon palabas, dumiretso sa West Town. Hindi binasag ni Donald Meskipon ang telepono ni Jerome Hart, sa halip ay tumalon ito pababa mula sa bubong ng kotse at nagmamadaling pumasok sa villa. Hindi niya alam kung kailan darating si Yusuf Zoc, kaya naman, kung maghihintay siya sa labas ng 1 o 2 oras, hindi matiis ang lamig. Kailangan niyang mapanatili ang kanyang lakas sa pakikipaglaban.
Papasukin ninyo ang tatlong iyan, utos niya, habang nangunguna na papasok sa pangunahing bulwagan ng villa. Sinenyasan nina Alvin Escobar at ng kanyang mga tauhan si Everest Zoc na magpatuloy habang tinulungan ni Faye Webb si Jerome Hart na makaakyat. Si Jerome Hart ay may malaking hiwa sa dibdib, na dulot ng sword chi, mababaw ngunit napakalakas, na malamang na nagdulot ng mga panloob na pinsala. Sinamahan nina Everest Zoc at Faye Webb si Jerome Hart papasok sa bulwagan, pagkatapos ay nagsimulang maghanap si Faye Webb ng gamot para matigil ang pagdurugo. Hindi pinansin ni Donald Meskipon ang tatlo, sa halip ay umupo siya sa sofa at umiinom ng tsaa ng mag-isa. Magtago ka at hintayin mo siya, magaan na sabi ni Donald Meskipon. Si Alvin Escobar at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang maghanap ng mga lugar na mapagtatagwan, ang ilan ay nasa loob ng mga silid, ang iba naman ay sa labas. Walang dumating na mga sasakyan ng pulis, dahil na-control na ang panlabas na perimeter. Isinama ni Jace Berger ang kanyang mga tauhan, kaya kahit tumawag pa ng pulis ang mga kapitbahay o ano paman, hindi pa rin makalusot ang mga pulis. Pagkalipas ng halos 15 minuto, dumating si Yusuf Zoc, nakatayo sa looban ni Everest Zoc. Natural lang na walang nakapansin sa kanya dahil noong mga oras na iyon ay hindi siya nakikita. Kahit puno ng galit at pagka-public, hindi pa rin siya nawawalan ng katwiran, alam niyang naglagay ng patibong ang kalaban, kaya naman labis siyang nag-ingat. Dahil nakaabot ang thought overlay sa loob ng villa, malinaw niyang nakita sina Jerome Hart, Everest Zoc, at Faye Webb. Tila lahat sila ay hindi nasaktan at malaya pa nga. Si Jerome Hart ay nasugatan, may malaking mantsa ng dugo sa kanyang dibdib, at mukhang labis na nanghihina. Isang binata ang nakaupo sa sofa, casual na nagbubuklat ng magazine, habang 12 pang iba ang nagtatago sa iba't ibang sulok. 5 katotohanan pananaw, at naroon din ang batang si Han, pinanangkitan ni Yusuf Zoc ang kanyang mga mata. Kung susugod siya ngayon, marahil ay kaya niyang patayin ang 1 o 2 Truth Insight Masters at isang Grandmaster, ngunit sa huli, tiyak na mamamatay siya sa ilalim ng magulong sunod-sunod na espada. Ang pagpatay ay hindi isang mabisang pamamaraan. Bagamat malaya si Everest Zoc at ang kanyang grupo, sila rin ay mga bihag. Kaya, kaya niyang pumatay ng 1 o 2, ngunit sa ikatlo, kung gagamitin ng mga tao si Everest Zoc bilang bihag, hindi na sila mapapatay ni Yusuf Zoc. Mabuti, napakabuti, pamilya Meskipon, pantay na tayo ngayon. Huminga ng malalim si Yusuf Zoc gamit ang mabahong hangin, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palayo. Oo, umalis siya, dahil alam na alam niyang isa itong patibong ng kamatayan. Kahit pa may kakayahan si Dante Stewart, malamang na mauwi pa rin siya sa isang madyugo na gulo ngayon. Hindi siya natatakot na magtulungan ang 1 o 2 Truth Insight, ngunit ang 5 Truth Insight kung magsasama-sama, kahit na may flying sword, kahit na may kakayahang tumalon ng maikli ang distansya, wala pa rin itong saysay. Higit sa lahat, may mga bihag ang kalaban, na parang paglalagay ng mga kadena sa kanya, na pumipigil sa kanya na iunat ang kanyang mga kamay at paa. Dumating siya ng mabilis hanggat maaari, at mga 10 minuto pa lamang ang nakalipas, kaya malamang na hindi pa nagmamadali ang kabilang panig. Siyempre, ang kanyang pag-alis ay upang gantihan sila sa kabutihan. Kumilos siya ng may mahusay na organisasyon at sukat, at tiyak na hindi siya nagkulang sa mga pakana. Wala pang 10 minuto, nakarating siya sa West Town, sa Meskipon Family Mansion Alley. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit siya tumalikod at umalis ay para makipagpalitan ng pera sa kanyang kalaban. Dahil 5 Truth Insight ang na-mobilize, malamang ay wala nang gaanong natitirang mga master sa mansyon ng pamilyang Meskipon. Tunay nga, pagkalapit niya sa mansyon ng pamilyang Meskipon, 2 Truth Insight lamang ang kanyang nakita na may hawak ng kanilang posisyon, ang iba ay pawang mga Grandmaster, at ang mga matataas na miyembro ng pamilyang Meskipon ay tahimik na nakaupo sa loob ng bahay, malinaw na naghihintay ng balita. 2 katotohanan insight, at yung mga mahihina pa. Napansin ni Yusuf Zoc na ang katotohanan insight na nagbabantay sa mansyon ng pamilyang Meskipon ay hindi kasing lakas ng binata sa bahay ni Everest Zoc o ng nagngangalang Escobar. Tila lahat ng mas malalakas ay pumunta upang patayin siya. Ang isang kaalaman sa katotohanan ay nakaupo sa pangunahing bulwagan, habang ang isa naman ay nasa pasukan. Kung tungkol naman sa ibang mga Grandmaster,
Nakakalat sila sa iba't ibang silid sa gilid, ang ilan ay natutulog, ang ilan ay nagmumuni-muni. Dahan-dahan siyang tumalon sa pader, dahilan para tuluyang tumahimik ang sarili. Kasabay nito, dumulas siya pababa sa pader. Dahil sa telekinesis at invisible, walang nakapansin sa kanya pagpasok niya. Hindi siya lumapit sa entrance hall. Sabi nila para mahuli ang mga bandido, hulihin muna ang pinuno. Kung pupunta siya sa entrance hall para patayin ang truth insight na iyon, tiyak na mag-iingay ito, at pagkatapos ay tatalon ang lahat para protektahan ang pamilyang Meskipon. Magiging mahirap nang lumapit sa mga miyembro ng pamilya Meskipon, kaya kinailangan niyang tumalon sa gitna ng matataas na ranggo ng mga miyembro ng Meskipon bago pa man makapag-react ang sinuman. Kahit sarado ang mga pinto ng bahay, hindi naman ito nakakandado. Ito ang pinakamalaking kapintasan ng mga naturang bahay sa looban, sa pag-aakalang ang matataas na pader at mga bantay na gate ay nangangahulugan na ang mga pinto sa mga pangunahing bahay ay bihirang nakakandado, mga ordinaryong dobleng pinto na gawa sa kahoy lamang. Pagdating ni Yusuf Zok sa pinto, hindi pa rin siya nakikita. Ayaw niyang ibunyag ang sikretong ito, ngunit ngayon, kung gusto niyang magtagumpay, kailangan muna niyang maging invisible. Dahan-dahan siyang sumulong, at bumukas ng bahagya ang dalawang pinto. Agad siyang nagpatuloy sa paggamit ng mind shuttle. Kasabay ng isang pa, ang pamilyang Meskipon, kasama na ang truth insight na iyon na nakalingon pa rin, ay natagpuan ang espada ni Yusuf Zok na tumatagos sa kanyang dibdib. Isa itong tunay na one-strike kill. Hindi alam ng kalaban na paparating na siya, kaya nang bumukas ang mga pinto, hindi pa naramdaman ng katotohanan pananaw ang panganib, at sinamantala niya ang telekinesis upang tumabi sa lalaki, ang kanyang matalas na espada ng kayamanan ay tumatagos pa nga sa sofa. Pumasok ito mula sa likod ng lalaki at lumabas mula sa kanyang dibdib. Isang henerasyon ng kaalaman sa katotohanan, patay na. Siyempre, ang kanyang pagkamatay ay hindi isang kawalan ng katarungan. Hindi nakikita kasama ang mind shuttle at ang matalas na talam ng treasure sword, sino sa mundong ito ang makakatagal dito? Kasabay nito, habang sumabog ang dugo ng katotohanan pananaw, ibinunyag ni Yusuf Zok ang kanyang sarili, at pinanood ng lahat habang dahan-dahan siyang nakayuko at hinihila ang treasure sword palabas ng katawan. Sigaw ng matataas na opisyal ng pamilya Meskipon, at agad na nagkagulo ang silid. Maaari kayong sumigaw, ngunit kung may sino mang lalabas sa lugar na ito, magiging katulad niya sila. Habang nagsasalita si Yusuf Zok, ang maikling espada ay lumipad pataas, umiikot sa itaas ng kanilang mga ulo sa silid. Naging berde ang mga mukha ng lahat. Sa labas, nagkagulo nang biglang lumabas ang lahat ng mga amo at mabilis na pinalibutan ang pangunahing bahay. Kung may maglalakas loob na pumasok, papatayin ko muna si Gatlan Meskipon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Yusuf Zok sa labas, at umupo siya, kinuha ang kanyang cellphone, at tinawagan ang numero ni Jerome Hart. Tumunog ang telepono ng 2 beses bago ito sinagot ni Donald Meskipon, nakarating ka na ba? Natatawang tanong niya. Pasensya na, hindi ako makakarating. Pinipilit ako ng lolo mo na yayain akong magmeryenda sa gabi. Kaya, wala akong nagawa kundi sumama. Maaari ka bang maghintay ng kaunti pa? Tanong ni Yusuf Zok, gamit ang isang mapag-usapan na tono. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 425 Isang kalaban na parang Diyos. Napahadjejek si Yusuf Zok habang ibinababa ang telepono at humarap sa gulat na si Gatlan Meskipon at lahat ng miyembro ng pamilya Meskipon, na nagsasabing, lahat kayo, umupo kayo, maupo kayo. Saan ka pwedeng tumakbo? Ang flying sword ko ay napakabilis at kayang pumatay ng tao agad-agad, kaya huwag kang tumakbo. Magpakita ng kahit kaunting lakas ng loob na karapat-dapat sa isang taong kasing itaas mo, at huwag magpanik. Nakakahiya kung mapapatawa pa ako. Ang mga mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya Meskipon ay nagkulay atay ng baboy, at sila ay nakatayong nanigas na parang nasa ilalim ng isang freeze spell, blankong nakatitig kay Yusuf Zok at sa flying sword na walang tigil na umiikot sa itaas ng kanilang mga ulo. Matapos makayanan ang maraming bagyo, huminga ng malalim si Gatlan Meskipon, balak na umupo. Gayunpaman, bago pa siya makaupo, sumigaw si Yusuf Zok, huwag umupo, huwag magmadali.
Hindi mapakali ang mga tao sa labas. Hayaan mo akong pakalmayan sila. Lolo, umatras ka ng kaunti, baka matalsikan ka ng dugo. Kasabay ng pagkaway ng kamay at pagtawa, sinabi niya, Baby Flying Sword, tulungan mo akong putulin ang ulo ng patay. Kasabay ng isang, whoosh thud, na parabang naintindihan ng espada ang sinabi niya, humiwa ito ng pailas sa ere at isang pugot na ulo ang gamulong sa lupa. Ilang kilalang miyembro ng pamilyang Meskipon ang napasigaw sa takot ng masaksihan ang eksenang ito, at dalawa sa kanila ay samuka sa pandidiri. Dinampot ni Yusuf Zok ang dagwang ulo, malakas na inihampas, at kasabay ng isang putok, nabasag ang salamin ng bintana, na nagpalipad sa ulo papunta sa looban. Kung maglalakas loob kang pumasok, patuloy akong magsusuntukan. Hindi ka naniniwala sa akin. Subukan mo lang. Babala ni Yusuf Zok habang pinapanood sa pamamagitan ng telekinesis ang mga taong ito na nagbabalak sumugod, kaya itinapon niya ang ulo bilang banta. Ang mga tauhan na balak sumugod ay natakot din, kasimpot ng kamatayan. Ang ulo ng isang disipulo ng katotohanang pananaw pupugutan ng ulo ang lalaking ito gaya ng sinabi niya. Lolo, maaari na po kayong umupo. Sino ang magtitimpla sa akin ng tsaa? Ngumiti si Yusuf Zok at magalang na iminuwestre kay Gatlan Meskipon. Habang ang mukha ay nagpapalitan ng berde at puti, umupo si Gatlan Meskipon. Gayunpaman, ang iba pang miyembro ng pamilya Meskipon ay nanatiling hindi gumagalaw sa silid, at walang nag-alok sa kanya ng tsaa. Napakatapang. Mabigat na boses ang sinabi ni Gatlan Meskipon pagkatapos umupo. Kailangan kong maging matapang, di ba? May tumawag sa akin, nahuli ko raw ang kaibigan ko, kaya wala akong nagawa kundi hulihin kakapalit ng kaibigan ko. Pero, panimula ni Yusuf Zok, biglang dumilim ang kanyang ekspresyon, naniniwala ka ba na sa loob ng isang araw, kaya kong patayin ang bawat miyembro ng pamilyang Meskipon sa kabisera? Anong gusto mong gawin? Galit na tanong ni Gatlan Meskipon. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong niyan sa'yo? Ano ang gusto mong gawin? Nanatili tayo sa sarili nating landas, pero ang apo mo ang naunang nagdala ng mga armadong lalaki para barilin ako, at tinamaan ako ng 2 beses. Tapos sinundan niya ang asawa ng kaibigan ko. Kaya, gusto kong itanong, paano ko nga ba nasaktan ang pamilyang Meskipon? Mga salita mo lang yan. Patay na ang apo ko, kaya walang ebidensya. Pwede mong sabihin ang kahit anong gusto mo. Malamig na pang-iinis ni Gatlan Meskipon. Walang hiya. Tinitigan ni Yusuf Zok si Gatlan Meskipon at sumagot, pareho kayong walang hiya ng apo mo na magsalita ng ganyan. Hatid na kita, ano ang kailangan mo? Nanatiling kalmado at determinado si Gatlan Meskipon, hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagtanggap. Ako, ring ring ring, magsasalita na sana si Yusuf Zok nang tumunog ang telepono niya. Dinampot niya ito at nakitang si Jerome Hart pala iyon. Yusuf Zok, ayos lang ako, narinig ko ang boses ni Jerome Hart pagkakonekta pa lang ng tawag. Gaano ba kalala ang mga pinsala? Nasaan sila? Tanong ni Yusuf Zok. Wala na sila. Ayos lang ako, hindi ako mamamatay. Pero ang sasakyan mo ay binangga ng isang taong nagngangalang Donald Meskipon, at mag-ingat ka rin ang kanyang sword chi ay napakalakas, babala ni Jerome Hart. Hey, matalino naman si Donald Meskipon, hinahayaan pa ba niya kayong umalis? Tumawa si Yusuf Zok. Hindi pinili ni Donald Meskipon na isama si Jerome Hart at ang kanyang mga tauhan, na nagpakita na si Donald Meskipon ay talagang matalino. Kung talagang dinala niya sila rito, wala sanang paraan para matapos ito ng maayos. May masamang kutob ang lalaking iyan, kaya mag-ingat ka, at huwag mo kaming alalahanin, nag-aalalang sabi ni Jerome Hart. Nakuha ko, casual na ibinaba ni Yusuf Zok ang telepono. Donald Meskipon, apo mo rin siya, di ba? Ang maliit na demonyo ng pamilyang Meskipon. Tumingin si Yusuf Zok kay Gatlan Meskipon. Nabalitaan niya mula kay Ross Trujillo na ang pamilyang Meskipon ay may maliit na demonyo, at malamang na si Donald Meskipon iyon. Nanatiling tahimik si Gatlan Meskipon, hindi sinagot si Yusuf Zok. Sabi mo nawalan ka na ng apo. Kung papatayin ko ang isa pa, ang maliit na demonyo ng pamilya mo, malulungkot ka ba? Pwede ba tumigil ka na sa pang-aabala sa akin kung ganoon? Ang lakas ng loob mo. Gulat na bulalas ng patriarka ng Meskipon.
Sa loob ng ilang henerasyon ng pamilyang Meskipon, tanging si Donald Meskipon lamang ang namukod-tangi. Ang apo na ito ang pundasyon ng kanilang pamilya, kaya naman hindi niya hahayaang may mangyaring masama kay Donald Meskipon. Kahit sino pa ay maaaring dumanas ng kapahamakan, ngunit hindi si Donald Meskipon. Nakita mo mismo kung paano ko kayang pumatay ng mga tao ng tahimik, na parang multo. Kaya, hulaan mo, sa tingin mo kaya ko yan. Sabi ni Yusuf Zoc sabay mapaglarong tingin kay Gatlan Meskipon. Magsalita ka, ano ang gusto mo, ano ang kailangan mo, ano ang gusto mong pagsang-ayonan ko. Dati ay hindi naging mapagpakumbaba si Gatlan Meskipon, madilim ang kanyang ekspresyon, ngunit ngayon ay nagsimula na siyang lamambat. Hindi na talaga siya naglakas loob na sumugal, ang pagtaya sa buhay ng kanyang pinakanatatanging apo laban sa baliw na ito ay walang saysay. Sa kanyang paningin, ang buhay ng baliw na nasa harap niya ay hindi katumbas ng kahit isang kuko ni Donald Meskipon. Kaya napagdesisyonan niya na wala ng saysay ang paglalaro pa. Kung mamamatay man ang isang apo, hayaan na lang. Total, mahigit 20 apo ang kanyang mga apo. Kung gayon, hindi ako mahihiya, malamig na singgal ni Yusuf Zoc. Sinaktan lang ng apo mo ang kaibigan ko, at sinira rin niya ang kotse ko. Bunso, sumulat ka ng 10 milyong tseke. Pagkasabi ni Yusuf Zoc, muling inutusan ni Gatlan Meskipon ang kanyang ikatlong anak na sumulat ng 10 milyong tseke. Nangikil na si Yusuf Zoc ng 10 milyon mula sa kanyang tahanan, kaya ano pa ang dagdag na 10 milyon para sa kanya? 10 milyon. Gusto mo bang paalisan ang isang pulubi? Galit na singgal ni Yusuf Zoc nang abutin ng ikatlong anak ang panulat. Ang buhay ko ay maaaring walang halaga na parang sa asong baliw, ngunit ang sa kaibigan ko ay mahalaga. Kaya, 500 milyon, walang bawas kahit isang sentimo. Isulat mo, sabi ni Gatlan Meskipon habang nakanganga ang mga ngipin. Ang ikatlong anak na lalaki ay takot na, nanginginig ang kanyang mga binti, kaya nang ibigay ng patriarka ng Meskipon ang utos, agad na isinulat ang tseke na nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar. Pagkatapos ay scan ang tseke, sumili ang isang mapang akit ng ngiti sa mukha ni Yusuf Zoc nang ibulsa niya ito. Sige, iwanan na natin dyan sa ngayon. Hindi rin ako makikipagkita sa siyam na lobo ng pamilya mo. Pero seryoso, huwag mo na akong guluhin pa. Hindi porket wala akong napatay na miyembro ng pamilya Meskipon ngayon ay hindi ko nagagawin sa susunod. Dahil sa mga salitang iyon, naglaho na lang ang buong katawan ni Yusuf Zoc. Tama. Nakaupo siya sa harap mismo ng matandang patriarka ng Meskipon kasama ang 6 o 7 matataas na miyembro ng pamilya Meskipon na nakatayo sa likuran niya. Pero bigla na lang siyang nawala mula sa kung saan, habang nagsasalita pa rin, kasama ang flying sword. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang ilang matataas na miyembro ng pamilya Meskipon ang sumigaw sa takot, kundi maging ang kalmado at kalmadong si Gatlan Meskipon ay huminga ng malalim. Wala pang 1 metro ang layo ni Yusuf Zoc sa kanya, ngunit pagkatapos magsalita, wala na siya. Isa ba siyang banal na nilalang? Bahagyang nanginig ang katawan ni Gatlan Meskipon, nanginginig ang kanyang mga kamay, habang 2 miyembro ng Meskil na may mataas na antas ay bumagsak sa lupa sa takot. Sa pagharap sa isang maladyos na kalaban, nakaramdam sila ng matinding takot at kawalan ng kapangyarihan. Maaaring kitilin ni Yusuf Zoc ang kanilang buhay anumang oras. Hindi umalis si Yusuf Zoc, sa halip, nagtatago siya sa isang sulok ng silid. Hindi naman sa hindi siya makakaalis, madali lang siyang makakatalon palabas ng sirang bintana. Ngunit hinihintay niya ang pagbabalik ng maliit na demonyo ng pamilyang Meskipon. Gusto niyang makita kung ano ang susunod na gagawin ng pamilya Meskipon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 426 si Donald Meskipon ay napakalakas. Ang mga tao ay napipilitan ng kanilang mga ugnayan, si Gatlan Meskipon ay may mga ugnayan, natakot siya para sa pamilyang Meskipon, nag-aalala na baka mapatay si Donald Meskipon, kaya nang harapin ang malamulto na si Yusuf Zoc, wala na siyang ibang magawa kundi ang makipagkompromiso. Sa totoo lang, hindi lang si Gatlan Meskipon ang may koneksyon, mayroon din nito si Yusuf Zoc. Ayaw niyang maiwasan ang pagpatay sa mga nasa mataas na posisyon ng pamilyang Meskil ngunit ang pagpatay sa kanila ay mangangahulugan ng paghihiganti ng mga panlabas na puwersa ng pamilyang Meskil,
na makakasama sa sarili niyang pamilya at mga kaibigan sa lahat ng dako, at kahit na manalo siya, talo pa rin siya sa katotohanan. Inisip ng pamilyang Meskipon na mahalaga ang kanilang buhay, at inisip naman ni Yusuf Zoc na mas mahalaga ang buhay ng kanyang mga kaibigan kaysa sa buhay ng pamilyang Meskipon. Kaya, maging si Gatlan Meskipon o si Yusuf Zoc, hanggang ngayon, wala ni isa sa kanila ang naging ganap na baliw, hindi sila nababaliw, kaya pareho silang nanatili sa kanilang mga huling depensa o kita. Walang nagsalita sa silid dahil hindi nila alam kung saan nagpunta ang nawawalang si Yusuf Zoc, umalis na ba siya, o hindi. Kaya naman, napakatahimik ng silid na maririnig mo ang pagbagsak ng astili, lahat ay labis na tensyonado. Mga yabag na dulot ng pagkataranta ang narinig mula sa labas ng pinto, kasunod ang boses ni Donald Meskipon. Lolo, nandyan ka ba? Yusuf Zoc, pinalaya ko na ang kaibigan mo. Pwede ka nang lumabas, pero sana huwag mong saktan ang pamilya ko. Kung hindi, pagsisisihan mo. Hindi nang ahas si Donald Meskipon na pumasok ng padalos-dalos, hindi talaga nila alam ang sitwasyon sa loob ng silid. Hindi sinagot ni matandang guro Meskipon ang mga salita ni Donald Meskipon ngunit pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, biglang nagsalita sa malalim na boses, "Kaibigang Yusuf, lumabas ka na po, hindi mo na kailangang magtago. Mag-usap tayo ng maayos, at sana huwag mong saktan ang apo ko." Tusok ang matandang yan, mura ni Yusuf Zoc, na nakaupo sa sulok ng invisible. Tunay ngang isang karakter si Gatlan Meskipon, nag-aalala siya na baka hindi umalis si Yusuf at, pagpasok ni Donald, baka patayin siya nito. Siyempre, hindi siya kinausap o sinagot ni Yusuf Zoc. Ang iba pang matataas na miyembro ng pamilyang Meskipon ay naguguluhan at luminggalinga sa silangan at kanluran, hindi alam ang gagawin. Hindi nila alam kung nakaalis na ba siya o hindi. Kaibigang Yusuf, tinitiyak ko sa iyo na maaari tayong maging magkaibigan. Magdadala rin ako sa iyo ng mas malalaking benepisyo, patuloy ni Gatlan Meskipon sa pagsasalita, tila sa hangin, ngunit seryoso siya. Sige, kung ayaw mong lumabas, kalimutan mo na lang. Tumayo si Gatlan Meskipon, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ng husto ang magkabilang pinto. Lolo, nang makita mismo ni Donald Meskipon na nagbubukas ng pinto, agad na lumapit si Donald Meskipon. Ang kanyang relasyon sa kanyang lolo ay mas malalim pa kaysa sa kanyang ama, dahil siya ang pinakamamahal ng kanyang lolo. Tuloy kayong lahat, wala na siya. Wala na. Natigilan ang mga nagbabantay sa pinto, hindi nila nakitang lumabas si Yusuf Zoc. Saan kaya siya napunta? Imposible, di ba, Lolo, hindi ba't hindi pa siya umalis? Kumunat ang noo ni Donald Meskipon. Tuloy kayo sa loob, at saka tayo mag-uusap. Lumingon si matandang guro Meskipon at sumulyap sa paligid ng silid bago umiling, ang totoo, kanina pa niya sinusubukan kung naroon pa si Yusuf Zoc. Pero tuso rin si Yusuf Zoc, kaya hindi niya talaga alam kung talagang umalis na si Yusuf o nagtatago sa kung saan sa kanilang bahay. Gayunpaman, ang kakayahang gawing invisible ang sarili ay parang panlilinlang ng isang Diyos. Wala ba talaga rito? Matapos makapasok sina Donald Meskipon at ang iba pa sa silid at wala silang nakitang bakas ni Yusuf Zoc, tanging mga butil ng pawis sa noo ng kanyang mga tiyuhin at ang mga ito na nakatayong hindi gumagalaw sa lupa. Samantala, sa wakas ay nakita na mismo ni Yusuf Zoc si Donald Meskipon. Ngunit pagkatapos lamang ng isang sulyap sa lalaki, kumikirot ng malakas ang puso ni Yusuf Zoc. Marami na siyang nakasalamuhan na mga gumagamit ng Truth Insight, nakapatay ng ilan sa larangan ng Truth Insight, at minsan niyang inakala na ang tinatawag nilang Alvin Escobar ang pinakamalakas sa kanila. Ngunit nang sandaling makita niya si Donald Meskipon, napagtanto niya na si Donald ay mas makapangyarihan kaysa sa batang si Alvin, sa pamamagitan ng telekinesis, malinaw niyang nakita ang isang bola ng liwanag na nagmumula sa dantian ni Donald. Ang bola ng liwanag ay patuloy na pumipintig, inaalagaan ang mga meridian ni Donald sa lahat ng oras. Malakas, napakalakas niya, napakalakas na alam ni Yusuf Zoc na kung haharapin niya ito ng harapan, 3 o 5 galaw lang ang kakailanganin para madurog siya ni Donald. Ano ang bowl ang iyon ng liwanag, at bakit ang mga dantian ng ibang may katotohanang pananaw ay mayroon lamang malahamog na chi, samantalang ang sa kanya ay isang bola? Sa sandaling iyon, nanghina ang paghinga ni Yusuf Zoc,
na para bang natatakot siyang matuklasan siya ni Donald. Dahil sadyang napakalakas ni Donald, pakiramdam niya ay wala siyang kalaban-laban dito, malamang na walang saysay ang pagpatay o mga palihim na pag-atake. Ang ganitong klase ng tao, kung lalapit ka sa kanya, mararamdaman niya iyon. Ilabas ninyo siya rito at ilibing ng may karangalan, utos ni Gatlan Meskipon sa mga taong kakapasok lang habang ikinakaway ang kanyang kamay. Matandang guro, nasaan ang tao? Nang oras na iyon, nagtanong din si Alvin Escobar. Sabi niya umalis na siya, sabi ni Gatlan Meskipon nang may mapang asar ng ngiti. Sabi niya umalis na siya. Anong ibig sabihin yan? Naguluhan sina Donald Meskipon at Alvin Escobar, kasama ang iba pa. Ano ang ibig sabihin ng sabi niya umalis na siya? Wala namang saysay iyon. Nakaupo siya rito, sabi niya aalis na siya, tapos nawala siya, bigla na lang nawala sa harap namin, sa kawalan. Itinuro ni Gatlan Meskipon ang sofa kung saan nakaupo si Yusuf Zoc at nagpaliwanag. Namangha sina Donald Meskipon at ang iba pa, naintindihan na nila ngayon ang sinasabi ni Gatlan. Nang sabihin ni Yusuf Zoc na aalis na siya, bigla na lang itong nawala, kaya walang ideya ang matandang amo kung umalis na nga ba talaga si Yusuf Zoc o hindi. Nawala, hindi nakikita, pagtakas sa ilalim ng lupa. Isang diyosa. Nakaramdam si Alvin Escobar ng lamig sa kanyang gulugod, at si Donald Meskipon ay labis na nagulat na parang biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kung dati ay hindi sila natatakot sa kakayahan ni Yusuf Zoc na gumamit ng telekinesis para kontrolin ang mga bagay, ang ideya na maaari siyang maging invisible o gumalaw sa ilalim ng lupa nang walang bakas ay nakakatakot. Kung mayroon siyang ganoong kakayahan, kaya niyang pumatay ng kahit sino sa pamamagitan ng palihim na paglapit sa kanilang tabi sa kalagitnaan ng gabi. Hindi mo siya makikitang paparating, tapos bigla na lang siyang bubunot ng kutsilyo at tatagain ka. Masyado itong mapanganib at lampas sa kayang unawain. Totoo yan, nakita nating lahat yan. Nakaupo siya roon at nagsasalita, tapos umalis na lang siya. Mabilis na dagdag ng isa sa mga nakatatandang miyembro ng pamilya Meskipon, na parang natatakot na baka hindi maniwala si Donald. Naiintindihan ko, sabi ni Donald Meskipon na may malamig na tingin, habang nililibot ang tingin sa bawat sulok ng silid bago huminga ng malalim at sinabing, iwan na natin dyan sa ngayon. Lolo, pagod ka siguro. Sasamahan kita pabalik sa kwarto mo para magpahinga. Oo, maghiwa-hiwalay na ang lahat. Bumalik na kayo sa mga sarili ninyong tahanan, at huwag nang bumalik dito kung hindi kinakailangan, sabi ni Gatlan Meskipon, na parang bigla siyang tumanda ng ilang taon, at nawala ang dating lakas ng kanyang boses. Si Donald Meskipon, ay nalalayan si Gatlan Meskipon, ay lumabas ng pangunahing bulwagan at nagtungo sa bulwagan sa gilid. Nagmura si Yusuf Zoc sa loob-loob niya, kinikilala na si Donald Meskipon ay tunay ngang isang matalino at tusong tao. Sinabi sa kanya ni Ross Trujillo na isa siyang halimaw, at tila hindi naman iyon pagmamalabas. Ang lalaking ito ay matalino, tuso, at makapangyarihan, kaya ano siya kung hindi isang halimaw. Nang makita sina Donald at Gatlan Meskipon na pumasok sa bulwagan sa gilid at ang iba pa ay mabilis na umalis, tahimik na dumula si Yusuf Zoc palabas ng sirang bintana at naglaho sa kalaliman ng gabi. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi naging matalino na itulak pa ang pamilyang Meskipon, nihayagang tutulan si Donald Meskipon. Kung tumigil na ang pamilyang Meskipon sa pang-aabala sa kanya, siguradong hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Napagtanto niya na sa loob ng pamilyang Meskipon, si Donald Meskipon ang pinakamakapangyarihan. Sa makatuwid, kahit na pinatay niya ang buong pamilya Meskipon ngayon lang, ngunit dahil buhay pa si Donald, ang mga pagsisikap ni Yusuf Zoc ay magiging walang kabuluhan pa rin. Hindi ito gagana. Kailangan kong mahanap ang paraan para mabuksan ang pang-4 at pang-5 blood beads, at nang mabilis. Nakaramdam si Yusuf Zoc ng pagkaapurahan, isang pressure na ipinataw ni Donald Meskipon. Kabanata 427, Paghahanap sa Purple Pearl. Alam ni Yusuf Zoc na ang pamilya Meskil ay tiyak na tatahimak sa loob ng maikling panahon, hindi mangangahas na hayagang tawagin muli ang kanyang ulo, dahil ang mga matataas na opisyal ng pamilya Meskil ay natatakot na, at hindi mangangahas si Donald Meskipon na kumilos ng padalos-dalos bago linawin ang tunay na lakas ni Yusuf. Siyempre,
Gusto rin niyang mapanatili ang ekilibriyong ito sa loob ng maikling panahon dahil hindi siya makapangyarihan sa lahat. Sa pagharap kay Donald Miskipon, wala siyang kasiguraduhan na mananalo, kaya dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang mapabilis ang kanyang sariling proseso ng pagpapalakas at muling paganahin ang mga blood beads. Walang dadang ang Purple Pearl ang pinakamabisa at pinakamabilis na paraan para paganahin ang blood beads, pero hindi ito isang bagay na makukuha niya kahit kailan niya gusto. Pagbalik ni Yusuf Zoc sa Vangquan Villa, nagbubukang liwayway na. Gayunpaman, ilang sandali matapos siyang magpahinga sa kanyang silid, muling tumawag si Jerome Hart. Akala ni Yusuf Zoc ay may nangyari, kaya agad niyang sinagot ang tawag. Aalis ako ng kabisera, nasa istasyon ako ng tren, walang pakialam na sabi ni Jerome Hart. Bakit ka aalis? Hindi mo ba hinihintay ang lolo mo? Tanong ni Yusuf Zoc na may pagkalito. Hindi na ako maghihintay. Kung makikita niya ang lalim ng mga sugat ko, siguradong mag-aalala siya, kaya mas gugustuhin ko pang huwag siyang makipagkita, mahinang sabi ni Jerome Hart, nauubusan ng enerhiya sa pagsasalita. Kung gayon, saan ka pupunta? Tanong ni Yusuf Zoc na may pag-aalala. Sa timog, natatawang sabi ni Jerome Hart. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, pupunta ako patimog para magpagaling sandali at pagkatapos ay babalik. Mas makabubuti siguro iyon, buntong hininga ni Yusuf Zoc. Mukhang tama ang hula ni Kaza Zoc. Kung magkasama kayo ni Fei Web, lagi niyang isusumpa. Mabuti naman at iniwan mo na siya. Sino ba ang nagsabing iiwan mo siya? Sasama ako sa kanya. Ano? Naguluhan si Yusuf Zoc, bakit magkasamang pupunta patimog sina Jerome Hart at Fei Web? Sige, tama na ang usapan. Binigyan lang kami ni Kaza Zoc ng isa pang hula ni Fei Web bago kami umalis, magiging napakaganda ng pagpunta patimog, at maaaring may naghihintay na magandang kapalaran para sa amin. Ibababa ko na ang tawag, huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Papatayin ko ang telepono ko at hindi ako sigurado kung kailan ako babalik, sabi ni Jerome Hart, at pagkatapos noon ay ibinaba na niya ang tawag at pinatay ang kanyang telepono. Nakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam si Yusuf Zoc. Bakit maglalakbay patungong timog ang sugatang sina Jerome at Fei Web? Saan sila pupunta para sa pagpapagaling? Kaya pagkatapos ng ilang pag-iisip, agad niyang tinawagan ang numero ni Everest Zoc. Sabihin mo sa akin, saan pupunta sina Wen Shuai at Fei Web? Hindi ko alam, walang pakialam na sagot ni Everest Zoc. Dapat alam mo kung anong klaseng tao ang kapatid mo. Ayaw na niyang maging pabigat sa iyo, kaya naman aalis na siya sa kabisera. Pero bakit sila patungo sa timog? Tanong ni Yusuf Zoc. Matapos kong mabasa ang kanilang kapalaran, tila ang paglalakbay patimog ay magdadala sa kanila ng malaking swerte. Bukod dito, may naganap na pagbabago sa kapalaran ni Jerome, pati na rin sa timog, kaya malamang na may magandang mangyayari. Sige, huminga ng malalim si Yusuf Zoc. Ayaw nang maging pabigat pa ni Jerome Hart sa kanya, kaya't nilisan niya ang kabisera at tumungo patimog ng walang kahit isang tiyak na destinasyon sa isip, malayo lamang sa kabisera, patungong timog. Kailangan ko na ring umalis, buntong hininga ni Everest Zoc sa telepono. Nakatalaga sa akin ang isang misyon na manatili sa Shandong, maaaring hindi ako makabalik ng 1 taon o mas matagal pa. Sige, umalis ka na, sabi ni Yusuf Zoc. Sabay baba ng telepono ng may pagkainip, napagtanto na si Jerome Hartman o si Everest Zoc, pareho silang ayaw maging pabigat sa kanya. Habang natatarante at ibinababa na ni Yusuf Zoc ang telepono, sinamantala ni Ariel Higgins ang pagkakataon para kumatok sa pinto nito, at nang hindi na niya ito hinintay na tawagin, pumasok na ito. Bumaba ka na para kumain, nakangiting sabi ni Ariel Higgins. Tara na, huminga ng malalim si Yusuf Zoc at naglakad palabas. Alas 7 ng umaga, pagkatapos mag-almusal kasama si Ariel Higgins, sumakay sila sa isang itim na Mercedes, na minamaneho ng isang halos 2 metrong taas na higanteng lalaki. Ano ang pangalan niya? Tanong ni Yusuf Zoc, habang nakaturo sa higanteng nagmamaneho ng kotse, ang mukha ay puno ng kuryosidad. Ang higanti, nakamukha ng isang tore, ay mahigpit na sumusunod kay Ariel Higgins. Pwede mo siyang tawaging Xiaolian, natatawang sabi ni Ariel Higgins. Xiaolian. Natulala si Yusuf Zoc, isang lalaking ganito katangkad ang pangalan ay Xiaolian.
Hindi Yayan, gaya ng sa Lotus, ang apelyido niya ay Lian, at iyon lang ang tawag ko sa kanya. Natatawang sabi ni Ariel Higgins, habang tinatakpan ang bibig. Sige, sandaling natahimik si Yusuf Zoc, at si Xiao Lian, na nagmamaneho, ay ngumisi rin kay Yusuf Zoc mula sa rearview mirror. Si Xiao Lian ay taga Shandong din. Nakababatang kapatid siya ng kaibigan ko. Bago namatay ang kaibigan ko, ipinagkatiwala niya sa akin ang pag-aalaga sa kanya, kaya sinusundan niya ako kung saan-saan. Dagdag na paliwanag ni Ariel Higgins. Si Xiao Lian ay talagang matipuno, mukhang nakakatakot siya. Oo, malakas talaga siya pero hindi ganoon katalino. Humajijek si Ariel Higgins, sabay takip muli ng bibig. Hehe. Ang Xiao Lian na nagmamaneho ng kotse ay nagpakawalan ng isang simpleng tawa, tila medyo nahihiya. Siya nga pala, dati may kasama si Hank. Sa palagay ko, ang apelyido niya ay Wu, nasaan na siya ngayon? Biglang naalala ni Yusuf Zoc na may isang mahusay na taong may apelyidong Wu sa mga tao ni kapatid na daw at ngayon ay wala na siyang ideya kung saan siya nagpunta. Pinatay ko siya, casual na sabi ni Ariel Higgins, pagkatapos magkaroon ng insidente si Dauge sa Japan, bagamat nakaalis na siya sa kabisera, bumalik siya na may balak na sakupin ang mga tao at teritoryo ni Dauge. Kaya inayos ko ang pagkalason sa kanya hanggang sa mamatay, at ang kanyang katawan ay lumubog sa lawa ng Wengquan. Tama ang ginawa mo. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Mukhang hindi magandang balita ang lalaking Wu na iyon, at kahit na maaaring hindi siya kayang hawakan ng pisikal ni Ariel Higgins, wala siyang laban sa talino nito. Mabilis na lumiko ang sasakyan papasok sa lungsod, at tinawagan ni Yusuf Zoc si Collins Brown, hiniling dito na ipaalam sa bangko sa kanyang ngalan na plano niyang maglipat ng 500 milyon ngayon, para makapaghanda ang bangko. Nasa mahabang bakasyon si Collins Brown, at ang gawaing ipinagkakatiwala sa kanya ni Yusuf Zoc ay hindi naman ganoon kalaki ang problema, kaya agad siyang pumayag. Naglabas si Yusuf Zoc ng tseke na nagkakahalaga ng 500 milyon mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Ariel Higgins, habang nakangiting sinasabi, "Nakuha ko na iyan kagabi, kaya sapat na ang paglilipat ng 500 milyon sa iyo mamaya." Gulat na tiningnan ni Ariel Higgins si Yusuf Zoc, at nga pala, ang petsang nakalagay sa tseke ay mula pa noong nakaraang gabi. Pero hindi niya tinanong si Yusuf Zoc kung paano niya ito nakuha at mahinahon na lang na tinanggap ang tseke, at inilagay sa kanyang bag. Ilang araw na lang bago ang bagong taon, saan mo ito gugugulin ngayong taon? Pupunta ako para pasiglahin ang mga bagay-bagay. Pagdating nila sa labas ng bangko, at hindi pa nagbubukas ang bangko, nagsimulang makipag-usap si Ariel Higgins kay Yusuf Zoc. Wala pa akong nagagawang plano para sa taong ito, pero hindi ka pa rin makakasali sa kasiyahan, aalis na ako ng kabisera, at dahil nasaktan ko ang pamilyang Meskipon, mapanganib para sa sino man na mapalapit sa akin. Nagkibit-balikat lang si Ariel Higgins nang walang pakialam. Tungkol dyan, kailangan ko ng pabor mula sa iyo. Biglang naisip ni Yusuf Zoc ang Purple Pearl. Dahil sa lahat ng uri ng karakter sa ilalim ng pamumuno ni Ariel Higgins, pinakamabuting ay patulong ito kay Ariel Higgins sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa Purple Pearl. Anong pabor? Nagtatakang tumingin si Ariel Higgins kay Yusuf Zoc. Naghahanap ako ng isang espesyal na uri ng lilang perlas, ganap na lila at dapat ay mula sa malalim na dagat, mas mainam ang mas malalaki, ngunit kung walang malalaki, ayos din ang maliliit. Kung may oras ka, pwede mo ba akong tulungan na bantayan sila? Sige. Agad na pagsang-ayon ni Ariel Higgins. Pagkatapos ay kinuha ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono at tinawagan sina Bryce Harper mula sa Panjayuan at Jerome Hart, ang dalawang amo mula sa Antique Circle, dahil sila ang may hawak ng pinakamaaasahang impormasyon. Humingi ng tulong si Yusuf Zoc sa kanilang dalawa sa kanyang paghahanap, at inutusan silang tawagan siya agad kung mayroon silang makita. Pareho silang nangakong magbabantay at nagkaroon ng maikli at palakaibigang kwentuhan kay Yusuf Zoc sa telepono bago ibinaba ang tawag. Nang magbukas ang bangko, si Yusuf Zoc, bilang isang VIP customer, ay mabilis na nakapaglipat ng pera. Hindi ito pag-withdraw, isang transfer lang sa loob ng bangko, at natapos ang transaksyon sa loob ng wala pang 5 minuto. Dalhin mo ako sa ospital. Nabangga ni Yusuf Zoc ang isa pang kotse, at ang dati niyang Range Rover ay kinuha rin ni Samuel Ross, kaya wala siyang kahit isang sasakyan.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 428 ang maalamat na landas ng alkemiya. Sa ospital, maraming miyembro ng pamilyang Vance ang nagbabantay sa ward dahil, ayon kay Sofia, malamang na madyay gising ng mag-isa si Amber Vance sa mga susunod na araw. Kaya naman, naroon ang lahat ng mga tiyahin at tiyahin sa tuhod ng pamilyang Vance, at 3 o 4 sa kanila ang nagbabantay magdamag sa kanyang silid. Nakilala ni Yusuf Zoc sina Sofia at Rachel Fournier sa sala, pinag-uusapan din nila ang kanilang mga susunod na hakbang. Pinaalis na ni Yusuf Zoc ang lahat, kaya parang wanabo na ang kanyang tahanan. Hindi bumalik si Rachel Fournier noong nakaraang gabi ngunit nanatili siya kasama si Sofia sa ospital. Sa sandaling magising si Amber, dadalhin ko kayo sa timog, sabi ni Yusuf Zoc. Kakaikot lang niya sa kwarto ng ospital, pero dahil sa dami ng tao, sinulyapan niya lang si Amber bago lumabas ulit. Pumunta pababa sa timog. Saan pupunta? Tanong ng 2 babae na may pagtataka. Pumunta sila sa kabisera kasunod ni Yusuf Zoc, at dahil lagi siyang abala, sa totoo lang, hindi niya ginampanan ang papel ng isang mahusay na host. Malamang si Sanya, nakangiting sabi ni Yusuf Zoc. Hindi kita nakasama nitong mga nakaraang araw, kaya kapag nagising na si Amber, aalis na tayo. Tayo lang 3? Tanong ni Sofia, habang kinukusot ang kanyang malalaking mata. Oo, kaming 3 lang. Yehey! Tuwang-tuwa si Sofia. Ngumiti si Rachel Fournier na may bahid ng pagtawa, akala ko nakalimutan mo na kami. Ang sinasabi lang namin ni Sofia ay kapag nagising na ang sinta mo, babalik na tayo sa kabundukan. Pasensya na, Rachel, sabi ni Yusuf Zoc na puno ng paghingi ng tawad, dahil dinala niya sila sa kabisera nang hindi man lang sila gaanong nakasama. Hehe, banibiro lang kita. Total, wala naman tayong matatawag na tahanan, kaya hindi mahalaga kung saan tayo pupunta, nakangiting sagot ni Rachel Fournier. Kung gayon, pumunta tayo sa Sanya at magdiwang ng mapayapang bagong taon, sabi ni Yusuf Zoc. Plano niyang makipagkita sa kanyang lolo, tiyak na magkakaroon din ng ilang araw na pahinga ang kanyang kapatid na babae sa Spring Festival, kaya gugugulin nilang lahat ang bagong taon sa Sanya. Habang nakikipag-usap sa 2 babae, tumawag si Flor Carson, sinasabing papunta na siya sa kabisera, at nagtanong tungkol sa mga plano ni Yusuf Zoc. Mag-usap tayo mamayang gabi, sabi ni Yusuf, dahil kailangan niyang makita ng personal si Ruth Wilcox. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Flor Carson, nakatanggap muli ng notifikasyon ang telepono ni Yusuf ng bank transfer. Ito ay isang transaksyon ng dayuhang pera mula sa ibang bansa, na halos $10 milyong ng US. Galing iyon kay Maurice Singleton, at tila malaki ang kinita niya ngayong buwan. Nakikipag-ugnayan si Maurice Singleton kay Yusuf sa nakalipas na ilang buwan, paminsan-minsan ay tumatawag para mag-check-in. Nakakagulat na ang kanyang anak na si Macklin Green ay nasa Shenongja pa rin at nagplanong gugulin ang bagong taon kasama ang pamilya ng isang kaklase. Sa mga dayuhang bansa, kung saan Pasko lamang ang ipinagdiriwang, hindi ang pista ng Tagsibol, natagpuan ni Macklin na kawili-wili ang pagdiriwang ng bagong taon ng mga Tsino. Ito ang kanyang unang pagkakataon sa China at ang kanyang unang bagong taon ng mga Tsino. Nakapasok ka na ba sa gate? Tanong ni Rachel Fournier, habang hinihintay na itabi ni Yusuf Zoc ang kanyang telepono, nang may pagtataka. Hindi sinasadyang naramdaman niya ang enerhiya ni Yusuf, na siyang, hininga ng pamilya, kahit mahina ito, ngunit ito pa rin ang pinakadirektang senyales ng pagpasok sa panimulang yugto. Oo, natapos ko na kagabi. At gusto kitang tanungin kung mayroong anumang makapangyarihang elixir na mabilis akong mapapalakas. Tumanggaw si Yusuf Zoc. May ilang mga elixir na gawa mula sa mga halamang gamot ng iba't ibang angkan na maaaring makatulong sa pagsasanay, bagamat limitado ang kanilang mga epekto. Gayunpaman, si Grandmaster Huang ay may isang uri ng elixir pill na maaaring magdala sa iyo sa huling yugto ng pagpasok o maging sa pagiging isang Grandmaster. Tumanggaw si Yusuf Zoc. Normal lang para sa mga inner clan na magkaroon ng spiritual medicine, at normal din ang pagkakaroon nito ni Grandmaster Huang. Ngunit ang mga ito ay mga bagay na hindi makukuha ni Yusuf. May iba pa bang paraan? Pagpapatuloy ni Yusuf Zoc pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip. Oo, sagot ni Rachel Fournier. Ginseng o lingzi na mahigit 1,000 taong gulang na,
na nalilinang sa mga spirit veins, at ilang jade na naglalaman ng spiritual energy. Mayroon ding enerhiyang espiritual sa iba't ibang kayamanan. Ang lahat ng ito ay makakatulong sa pagsasanay. Espiritual na enerhiya sa jade. Nagulat si Yusuf Zok. Paano ko makukuha at magagamit ang espiritual na enerhiya sa jade para sa aking sarili? Karaniwan, dadalhin mo ito ng nakasakay sa iyong katawan o madalas ay pinaglalaroan mo ito sa iyong mga kamay. Habang ikaw ay naglilinang, ang espiritual na enerhiya mula sa jade ay natural mong mahihigop. Gayunpaman, ang prosesong ito ay napakabagal, dahil hindi mo direktang makukuha ang espiritual na enerhiya mula sa jade, maa-absorb mo lamang ang dami ng inilalabas nito. Ngunit maraming magsasaka ang nakahanap ng ibang paraan. Dinudurog nila ang ganoong uri ng spirit jade at pagkatapos ay isinasama sa mga gamot o direktang iniinom na may halong tubig. Gayunpaman, sinabi ng aking guro na kahit na ang pamamaraang ito ay maaaring humantong sa mabilis na pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng spirit jade, ito rin ang nagdudulot ng pinakamalaking pinsala sa sarili. Ang mga tao ay dapat kumain ng mga butil, hindi mga bato, kaya sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa mga bato o pinsala sa mga organo sa katawan, bukod sa iba pang mga isyo. Pananalig iyan sa kamatayan. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing, may mga taong walang pakialam sa pagiging makapangyarihan. Kaya ang direktang pagkain nito ay mabilis na nakaka-absorb. Nagtatakang tanong ni Yusuf Zok. Tama iyan. Sa sandaling nasa loob ka na ng iyong katawan, kailangan mo lang iikot ang iyong chi ng isang beses, at matututunaw mo ang lahat ng espiritual na enerhiya, sa gayon ay mapapahusay ang iyong sarili, paliwanag ni Rachel Fournier. Ang mga nakare-rating sa katotohanan kaalaman sa kanilang mga 20 anyos ay ginagawa ito dahil direkta silang nakainom ng mga pildores ng espiritual na elixir. Matapos makapasok ang mga tableta sa tiyan, lahat ng espiritual na kapangyarihan ay maaaring direktang mapuno ang kanilang chi, kaya't itinataas ang kanilang kaharian. Hindi ba't may panganib ng sapilitang paglago? Tugon ni Yusuf Zok. Siyempre, meron. Maraming tao ang hindi pa nakakagamit ng espada noon, kaya kahit umabot sila sa antas ng isang grandmaster, hindi pa rin nila alam kung paano lumaban o pumatay, at iba pa. Nangangailangan ito ng patuloy na paglilinang at pagsasanay pagkatapos. Gayunpaman, ang ilang mga henyo ay walang anumang problema. Ang iyong bayaw, ang apo sa tuhod ni matandang Panginoon Huang, malamang nabunga siya ng sapilitang paglago, ngunit siya ay napakalakas. Ipinapakita nito kung gaano siya pinahahalagahan ng angkan. Dahil sa masusing pagsasanay sa iba't ibang larangan, natural na mabilis ang kanyang pag-unlad. Nakikita ko, kahapon, may nakilala akong isang taong tila mga 20 taong gulang pa lamang ngunit nakaabot na sa katotohanang pananaw, at ang kanilang daloy ng chi ay parang isang bowl ang ambon, patuloy na humihinga papasok at palabas, parang isang perlas na naglalabas ng ambon. Ano? Ang dagat chi ay nabuo na parang isang orb, at hindi ito tumitigil sa paggalaw. Nang marinig ang mga salita ni Yusuf Zok, labis na nagulat si Rachel Fournier. Oo, ganoon na lang. Tumanggaw si Yusuf Zok bilang pagsang-ayon. Ito ay isang hudyat ng pag-aayuno, huminga ng malalim si Rachel Fournier. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng orb na iyon ng chi? Kumunot ang noo ni Yusuf Zok at nagtanong. Hindi ko alam, pero may nagsasabi na magiging ganito rin ito. Tableta. Kasalukuyan nating sinusundan ang landas ng chi, at ang sukdulan ng chi ay ang landas ng mga tableta. Ang landas patungo sa Golden Core. Napalunok ng husto si Yusuf Zok. Hindi naman kinakailangang isang Golden Core. Ang Golden Core ay tumutukoy sa sinaunang espiritu ng mga immortal, na gawa-gawa lamang. Gayunpaman, may mga bulong-bulungan tungkol sa landas ng mga tableta, na tinutukoy bilang mga chi pills o inner cores, na hindi ginintuan ang kulay. Ang pag-aayuno ay hindi katulad ng pag-inom ng mga pildores, hindi ba? Tanong ni Yusuf Zok. Ang pag-aayuno ay malamang na hindi ang landas ng mga pildores, dahil ang landas ng mga pildores ay masyadong mahiwaga. Maaaring kapanipaniwala o hindi ang mga ganoong bagay, umiling si Rachel Fournier. Kung gayon, ano ang mga ugat ng espiritu? Nag-isip sandali si Yusuf Zok bago muling nagtanong. Ang mga spirit veins ay tumutukoy sa mga bundok at kagubatan na malayo sa mga lungsod,
tulad ng tuktok ng bundok Chiangbai, halimbawa. Kakaunti ang populasyon sa mga lugar na iyon, at mas mayaman ang espiritual na enerhiya roon. Maraming bundok kung saan ang espiritual na enerhiya ay natural na mas siksik kaysa sa mga lungsod. Hindi ito nararamdaman ng mga ordinaryong tao, pero nararamdaman ito ng mga nagsasanay ng internal martial arts dahil ibang-iba ang bilis ng cultivation sa lungsod kumpara sa kabundukan. Siyempre, ngayon na hindi na gaanong mabilis ang mga bundok, maraming tao ang lumipat sa mga lungsod upang mamuhay ng payapa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 429 ang kanyang maswerteng bituin. Paglabas ng ospital, alas 6 na ng gabi, at tila parami ng parami ang mga miyembro ng pamilya Vance. Dahil papalapit na ang bagong taon ng mga Chino, maraming miyembrong wala sa bayan ang pauwi na, at pagkatapos ay nagsisiksikan sa ospital. Hindi man lang makahanap ng pagkakataon si Yusuf Zoc na makasama ng mag-isa si Binibining Vance. Hindi pa siya nagigising, pero mukhang madyay gising pa siya mamayang gabi o bukas. Ito ang sinabi ni Sofia, kaya lumapit ang pamilya Vance at nagbantay. Kahit opisyal ng kasintahan ni Amber Vance si Yusuf Zoc, hindi niya pamilyar ang mga kamag-anak na ito ng pamilya Vance, kaya naman pakiramdam niya ay wala siya sa lugar at medyo hindi komportable. Bandang alas 7, nakarating siya sa restaurant sa loob ng New Century Hotel. Ito ang mesang inihanda ni Flor Carson para sa kanya, dapat sana ay kakain siya ng hapunan kasama si Ruth Wilcox. Nakipagkita sandali si Flor Carson kay Yusuf Zoc sa ibaba bago umuwi, tutal, mayroon na naman itong asawa at mga anak. Si Ruth Wilcox, sa restaurant, ay tila mas balingkinitan pa kaysa dati. Dahil ilang araw siyang wala, mukhang pagod na pagod siya sa paglalakbay. Nang magkita sila, nagyakapan sila, at pagkatapos ay ngumiti siya at nagtanong, may mga bagong direktiba ba ang chairman? Sandaling natigilan si Yusuf Zoc. Dapat alam ni Flor Carson ang tungkol sa usapin ng New Century Hotel, pero hindi siya kailanman magsasalita ng walang katiyakan. Ngayong alam na ni Ruth Wilcox, ibig sabihin ay natutunan niya ito sa ibang paraan. Sino ang nagsabi sa iyo? Tanong ni Yusuf Zoc habang nagsasalin ito ng isang baso ng juice sa kanya. Si Marlon Shepard ang legal advisor ng kumpanya, at siya pa nga ang naghatid ng appointment order ko. Nagpakasal siya, at marami ring mga ehekutibo ng kumpanya ang dumalo. Nabalitaan kong ikaw ang wedding officiant. Sabi ni Ruth Wilcox na may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Nababalisa ka ba? Maingat na tanong ni Yusuf Zoc. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Biglang napaluha si Ruth Wilcox. Naniniwala siyang naging abala ito sa kanyang karera, na tunay na siyang naging independent, na tunay na may karanasan siya sa pamamahala ng hotel, at nakaya niyang ang pangasiwaan ang lahat, ngunit sa huli, pinaglaruan lang siya ni Yusuf Zoc. Kaya nang marinig niya ang balita mula sa isang kasamahan, siya ay lubos na natigilan. Naaalala ko, akala ko nabanggit ko na sa iyo, pero hindi ka pala naniwala sa akin noon, inosenteng sabi ni Yusuf Zoc. Paano ko nalaman na hindi ka nagbibiro? Tagapangulo, magbibitiw na ako sa tungkulin. Tapos na rin naman ang proyekto sa Tianjin, makakahanap ka pa ng ibang mas may kakayahan, galit na sabi ni Ruth Wilcox. Hindi katanggap-tanggap iyan, agad na lumapit si Yusuf Zoc kay Ruth Wilcox, at hinawakan ang kamay nito. Sa tingin mo ba ay makakaalis ka na lang pagkatapos mong sumakay sa barkong pirata ko? Walang pagkakataon. Mag-ayos ka naman sana. Empleyado mo ako. Ano ang ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan ng ganyan, sabi ni Ruth Wilcox, kapwa naiinis at natutuwa, nang hawakan ni Yusuf Zoc ang kamay niya sa medyo bastos na paraan at ayaw bumitaw, kahit anong pilit niyang kumawala. Asawa kita, hindi isang hamak na empleyado. Hinailan ni Yusuf Zoc ang balikat niya palapit, at niyakap siya. Bago ka pa bumalik sa bansa, pag-aari ko na ang kalahati ng New Century. Hindi ko inaasahan na mag-a-apply ka sa New Century. Ito ang ating kapalaran. Mamaya, nang makita kong pinapahirapan ka ng walang hiyang si Herman Holloway, gusto ko siyang palayasin at tulungan kang maging pamilyar sa lahat ng bagay dito agad. Hindi ka nagtatrabaho para sa akin, sa lugar na ito. Mula ngayon, sa iyo na ito. Mahinang bulong ni Yusuf Zoc. Dahil ang akin ay iyo rin, kaya dapat mong ituring ang lugar na ito na parang sarili mong tahanan.
Palagi mo akong niloloko, paulit-ulit mo akong niloloko, at tuwang-tuwa akong nahuhulog doon sa bawat pagkakataon, sabi ni Ruth Wilcox, habang pinupunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero hindi ko mapigilan o makontrol ang nararamdaman ko para sa iyo. Tadhana yan. Hindi ka makakatakas kahit na gusto mo. Pakiramdam ko lang ay napakabilis ng pagbabago ng mga bagay-bagay. Dati ikaw ang driver ko, at ngayon empleyado mo na ako, bakit ka ganyan? Parang panaginip ang lahat, wala akong ideya kung paano mo nagawa yon. Tunay na nagtataka si Ruth Wilcox kung paano nagawa ni Yusuf Zoc na magmay-ari ng isang 5-star hotel na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon sa loob lamang ng ilang buwan mula sa pagiging isang security guard. Ako ay makapangyarihan sa lahat, wala akong hindi magagawa sa mundong ito. Nga pala, hanggang kailan ka pa magiging abala? Biglang tanong ni Yusuf Zoc. Abala ako araw-araw, pero hindi naman peak season para sa industriya ng hotel ang Chinese New Year, sagot ni Ruth Wilcox. Kung gayon, dapat mo nang tapusin agad ang mga importanteng bagay mo. Ibigay mo na lang sa iba ang mga walang kwentang bagay at iwan mo na ang Beijing kasama ko sa mga susunod na araw. Saan pupunta? Gulat na tanong ni Ruth Wilcox. Sanya. Malapit na ang bagong taon, dapat magpahinga ka muna, di ba? Bakit kailangan pa nating pumunta sa Sanya para sa bagong taon? Nandoon ang tatay ko, kailangan kong bisitahin ang tatay ko, at wala kang kakilala sa kabisera, kaya hindi kita maaaring iwan. Bibisitahin mo ang tatay mo. Biglang namula ang mukha ni Ruth Wilcox, wala siyang planong makipagkita sa mga magulang ni Yusuf Zoc. Ano ba ang dapat ikatakot? Maayos naman ang kalagayan ng matandang lalaki ko. Bilasan mo na lang at harapin mo na ang kung ano mang meron ka, kahit ano pa ang pinagkakaabalahan mo. Kapag sinabi kong oras na para umalis pagkalipas ng ilang araw, dapat kang sumama sa akin. Bakit ba ang dominante mo? Tanong ni Ruth Wilcox na may halong tawa at iyak. Tapos na kung ganoon, bilasan mo at kumain, tingnan mo kung gaano ka na pamayat. Itinulak ni Yusuf Zoc ang kanin palapit sa kanya at naghanda ng maraming ulam para sa kanya. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin, mayroon pa ba akong hindi alam tungkol sa iyo? Tanong ni Ruth Wilcox habang kumakain. Sa Hong Kong, may gawaan ng alak, isang villa, isang mataas na gusali, at nakita mo rin na mayroon akong mga bahagi sa HSBC at Hang Seng Bank. Sa mainland, kakatayo lang namin ng isang investment company, na pinangangasiwaan ni Marlon Shepard. Itinuturing itong punong himpilan, siguro, pero hindi pa ako nakapunta sa address ng opisina na iyon. May isang tindahan ng mga antigo sa kabisera, 2 villa at isang regular na tirahan. Sa Inner Mongolia, mayroon akong mga bahagi sa isang pabrika ng parmasyutiko. Tama, sa Australia parang may isa pang villa na sumasailalim sa renobasyon, may nagbigay nito sa akin, at hindi ko pa ito nakikita. Ang natitira ay mayroon akong mga share sa isang kumpanya sa Estados Unidos na kumikita ng milyon-milyong dibidendo bawat buwan. Bahagyang nakabuka ang bibig ni Ruth Wilcox, at siya ay lubos na natigilan, habang nakatingin kay Yusuf Zoc na parang isang estranghero. Ang mga deposito sa pera ay kasalukuyang wala pang 4 na bilyon, iyon lang. Ibig sabihin, malapit na sa 10 bilyon ang kabuuang asset mo ngayon. Si Ruth Wilcox, kahit na nakaranas na ng malalakas na bagyo, ay napalunok ng malalim, hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil sa takot. Tungkol dyan, hindi ko pa talaga nakalkula, malamang hindi, umiling si Yusuf Zoc, isa siyang hanggal sa numero, ang matematika niya ay itinuturo lang ng guro sa palakasan. Kaya lahat ng ito, lahat, meron ka ba niyan bago mo ako nakilala, o pagkatapos? Giit ni Ruth Wilcox. Pagkatapos kitang makilala, hinawakan muli ni Yusuf Zoc ang kamay niya, ikaw ang maswerte kong bituin. Simula noong araw na nakilala kita, sunod-sunod na ang dumarating na swerte sa akin, talaga namang naniniwala akong lahat ng meron ako ay galing sa iyo. Kung wala ka, isa pa rin sana akong security guard. Kaya sa buhay na ito, huwag mo nang isipin ang pagtakas. Kung gayon ikaw, tapos ikaw, paano mo nagawa iyon? Si Ruth Wilcox ay talagang magulo, ano ang nagpabago kay Yusuf Zoc mula sa kawalan tungo sa bilyon-bilyon na ngayon? Ilang buwan pa lang ang lumipas, isang imperyong pinansyal ang umusbong,
para sa kanya ay hindi ka panipaniwala ito, kaya gusto niyang malaman ang sekreto. Bilisan mo at kumain ka, mag-uusap pa tayo pag-uwi natin, ikukwento ko sa iyo ang nangyari nitong mga nakaraang buwan. Walang plano si Yusuf Zoc na itago ang kahit ano kay Ruth Wilcox. Taos-puso siya sa kanya, at tunay na naniniwala na ang lahat ng mayroon siya ay galing sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi sana siya tinamaan ng kidlat. Kaya naman, ang tadhana ay kahanga-hanga, at ang kapalaran ay mahiwaga, si Ruth Wilcox talaga ang kanyang maswerteng bituin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 430 Amber Vance na may amnesia umalis si Mia. Pagkatapos dumalo sa kasal ni Marlon Shepherd, sumakay siya ng eroplano pabalik sa Hong Kong ng araw ding iyon. Hindi siya nagpaalam kay Yusuf Zoc, kay Ruth Wilcox lang niya ito sinabi. Kaya nang umuwi sina Yusuf Zoc at Ruth Wilcox, wala na si Mia, at malamig at walang tao ang bahay. Pag-uwi, nagpalit si Ruth Wilcox ng komportableng damit at tamad na humiga sa sofa sa ibaba, tinatakpan ang sarili ng kumot, nakikinig kay Yusuf Zoc na ikinukwento ang kayamanang kinita niya sa nakalipas na ilang buwan. Pinili lamang ni Yusuf Zoc ang mga bahaging alam niyang kayang gawin ni Ruth Wilcox, tulad ng pagsusugal sa Las Vegas at pagpapagaling sa sakit ni matandang Master Ye sa Hong Kong, at iba pa. Ang hindi inaasahan ni Yusuf Zoc ay habang isinasalaysay niya ang kanyang kwento, nakatulog si Ruth Wilcox sa kalagitnaan ng kwento. Pagod na pagod siya, dahil sa pagiging abala sa pagtakbo nitong mga nakaraang araw, at malamang ay hindi rin siya nakatulog ng maayos kagabi. Hindi niya nadama na kailangang bantayan ang sarili laban kay Yusuf Zoc dahil alam niyang wala itong gagawin sa kanya. Kung gusto niya lang sana, ginawa na sana niya noon pa. Noong nasa Shanghai pa siya, matapos siyang madroga ni Tyler Nash, nagkaroon ng pagkakataon si Yusuf Zoc, ngunit hindi niya ito sinamantala noon. Maya-maya, naisip niya kung gaano siya kagusot, pati ang shorts niya ay isinuot ni Yusuf Zoc. Naiisip niya na wala nang natitirang anumang sikreto mula kay Yusuf Zoc ang katawan niya. Ngunit buti na lang at si Yusuf Zoc ay napakagalang, hindi niya ito banibiro, at sa mga mata nito, lagi niyang nakikita ang kadalisayan, isang napakalinis na kadalisayan. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang magiging kinabukasan kasama si Yusuf Zoc, ayaw lang niya agad sumuko. Parang yung sinabi ni Yusuf Zoc, gusto niya itong yakapin ng mahigpit, at gusto rin niya itong yakapin ng mahigpit, hindi ba? Kapag ang damdamin ay naitanim na, hindi na ito mapipigilan na parang baha. Alam niyang nahulog na siya, ng mas malalim, ngunit nasisiyahan siya sa sensasyong ito dahil ito ay pag-ibig, isang pag-ibig na walang lunas. Hindi siya ginalaw ni Yusuf Zoc, sa halip, umakyat siya sa itaas para kumuha ng isa pang kumot para itakip sa kanya, pagkatapos ay pinatay ang pangunahing ilaw, naiwan na lamang ang isang mahinang lampara na nakabukas, at tahimik na pinagmasdan siya. Sa totoo lang, gustong-gusto niya talaga ito. Paano ito sabihin, si Ruth Wilcox ay mayroong malungkot na alindog na may bahid ng pag-ibig. Sa kabila ng malamig niyang panlabas na anyo, mainit naman ang kanyang puso. At saka, napagtanto rin niya na kulang pala ito sa seguridad, palaging sinusubukang unawain ang isang bagay. Noong una silang magkarelasyon, noong siya ang driver niya, iyon ang mga panahong pinakaiintindi niya, dahil matibay ang kanilang koneksyon. Paano ito ipaliwanag? Parang pareho silang may gusto sa isa't isa pero takot silang umamin. Sa panahong iyon, nabuo ang isang dituwirang pagkakaunawaan, at nag-alab ang mga kislap ng tiwala at pagmamahalan. Nagtitiwala siya sa kanya, at nagtitiwala rin siya sa kanya, kahit ano pa ang mangyari. Ang pakiramdam na iyon ay kahanga-hanga at kakaiba, isang bagay na hindi pa niya naranasan sa ibang babae. Si Yusuf Zoc ay isang matapang at prangka na lalaki, ngunit sa panahong iyon, hindi rin siya nang ahas na aminin ang kanyang pag-ibig dito. Kalaunan, naramdaman niyang talagang nahulog na ang loob niya sa kanya, gustong sakupin, angkinan, at makuha ang loob niya. Binasag ng bigla ang ringtone ng katahimikan ng gabi, na ikinagulat ni Ruth Wilcox at napadilat ng kanyang mga mata. Nakatulog ako, sabi ni Ruth Wilcox, habang nakadila ang dila, habang sinasagot ni Yusuf Zoc ang telepono. Rachel, anong problema? Ang tawag ay galing kay Rachel Fournier. Nagising na ang munting mangingibig mo,
Kakagising lang niya. Ano? Nang marinig ang mga salita ni Rachel Fournier, biglang tumayo si Yusuf Zoc. Pero huwag kang masyadong matuwa pa, parang medyo may problema siya. Ah, problema. Halika, sabi ni Rachel Fournier. Problema. Nagulat si Yusuf Zoc at may pag-aalalang nagtanong, anong klaseng problema? Halika rito at mag-usap tayo, sabi ni Rachel Fournier at saka ibinaba ang tawag. Nagising na ba siya? Sa sandaling iyon, tila nakahinga rin ng maluwag si Ruth Wilcox, kahit ano paman, isang himala ang paggising ng isang taong kanina papatay ang utak. Pupunta ako sa ospital para magpatingin, tumanggo si Yusuf Zoc. Ihahatid na kita roon, tumayo si Ruth Wilcox, handang umakyat sa itaas para magbihis. Hindi na kailangan, matulog ka na lang, mukhang pagod ka na. Dapat ay babalik na ako mamayang gabi, pagtanggi ni Yusuf Zoc sa mabait na alok ni Ruth Wilcox at kinuha ang susi ng kotse sa mesa bago nagmamadaling umalis. Sa mga sandaling iyon, medyo natatakot talaga siya, natatakot na baka si Amber Vance ay naging isang tanga o hanggal, dahil alam niya ang maraming pagkakataon kung saan ang mga tao ay nagising mula sa isang vegetative state na may talino ng isang maliit na bata. Kung ang talino ni Amber Vance ay bumalik din sa pag-iisip ng isang batang musmos, ano ang gagawin niya? Nakatitig si Ruth Wilcox ng walang ekspresyon sa mga ilaw sa likod ng paalis na kotse, ramdam ang asim sa kanyang puso. Di nagtagal, dumating si Yusuf Zoc sa ospital at nakita niya sina Rachel Fournier at Sofia sa labas ng pasilyo ng ospital. Nakita rin niya na ang koridor ay puno ng mga tao, mahigit 20, kabilang ang pamilya Vance at mga kasamahan at kaklase ni Amber Vance na pawang mga dumating. Rachel, Sofia, anong nangyayari? Hindi sumama si Yusuf Zoc sa karamihan kundi tiningnan si Sofia ng may pag-aalala. Mukhang normal naman ang katawan niya at lahat ng bagay, pero parang may kaunting pagkawala ng memorya siya, dinilaan ni Sofia ang kanyang dila. Anong ibig mong sabihin sa ilang pagkawala ng memorya? Naguguluhan si Yusuf Zoc. Bueno, nag-isip si Sofia at sinabing, kilala niya ang kanyang mga magulang, kamag-anak, at mga kaklase, pero hindi niya nakilala ang ilang mga kasamahan, at nang binanggit ka ng kanyang ama, tinanong pa niya kung sino si Yusuf Zoc. Si Yusuf Zoc ay lubos na nalilito at nakatayo roon na tulala, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pero hindi mo kailangang kabahan. Maaaring pansamantala lang o paminsan-minsan lang, at baka maalala niya ang lahat sa loob ng ilang araw, pang-aalo ni Sofia. Saan nakaimbak ang mga alaala? Biglang tanong ni Rachel Fournier. Kami, ang mga miyaw, ay naniniwala na ang mga alaala ay nakaimbak ng malalim sa kaluluwa, ngunit naniniwala ang modernong medisina na ang mga ito ay nasa mga neuron ng utak. Siguro nawalan siya ng ilang neuron, at kasama ng mga iyon, isang maliit na bahagi ng memorya. Pupuntahan ko siya. Naglakad si Yusuf Zoc patungo sa silid ni Amber Vance sa ospital, kasama sina Rachel Fournier at Sofia na mabilis na nakasunod sa kanya. Sa silid ng ospital, maraming miyembro ng pamilya Vance ang siksikan sa loob, ang ilan ay umiiyak at ang ilan ay tumatawa. Hindi naging hanggal si Amber Vance, nawalan lang siya ng ilang alaala. Nakilala pa rin niya ang kanyang mga kaklase at ang kanyang pamilya, na siyang malaking ginhawa para sa karamihan ng pamilya Vance. Pagpasok ni Yusuf Zoc sa silid, lumingon ang lahat sa kanya, at ang mga magulang ni Amber Vance, na kanina pa nakangiti, ay biglang hindi naging komportable. Xiaoyun, natatandaan mo ba siya? Ang ama ni Amber Vance ang may pinakamagandang impresyon kay Yusuf Zoc, dahil kung wala siya, hindi sana madyay gising si Amber Vance. Si Yusuf Zoc ang naghanap kung saan-saan para sa mga kilalang doktor upang gamutin ang kanyang anak na babae. Katrabaho ko rin ba kayo? Mausisang sinuri ni Amber Vance si Yusuf Zoc mula ulo hanggang paa, ang mga matang malinaw at puno ng pagkalito. Kumikirot ang puso ni Yusuf Zoc, dahil sa mga mata ni Amber Vance, tanging kawalan ng pamilyaridad ang nakikita niya, nawala na ang dating lamang at pagmamahal. Xiaoyun, hindi mo ba ako natatandaan? Lumapit si Yusuf Zoc sa tabi ng kama at paus na nagtanong. Pasensya na, sabi ng doktor, parang ilang taon na raw akong nawalan ng memorya. Wala akong maalala kung kailan ako nagsimulang magtrabaho. Pasensya na talaga, kasamahan ka ba o kaibigan ko dati? Hindi ko na matandaan, pomaning sabi ni Amber Vance,
habang galit na ginulo ang buhok niya. Natigil ang kanyang alaala ilang taon na ang nakalilipas, at pagkatapos ng paliwanag ng doktor, alam niyang marami na siyang nawala sa buhay niya. Ako, binuka ni Yusuf Zok ang kanyang bibig, hindi alam kung saan magsisimula o kung ano ang sasabihin sa kanya. Xiao Zhang, dapat ka nang umalis at magpahinga muna. Maaaring gumaling si Xiao Yun sa loob ng ilang araw. Sa puntong ito, hindi magandang i-stress siya ng sobra. Naguguluhang tiningnan ng ina ni Ember Van si Yusuf Zok.